Ang kwento ay nagsisimula kung saan ang ating bida na isang adult na ang libangan ay maglaro sa computer tulad ng karamihan sa atin, subalit matapos ang 3 mahabang taon ng paglalaro ay nagsara ang mga server ng kanyang video game. Dahil sa ayaw niyang mawalan ng gagawin kaya't naghanap siya ng isang ultra hirap na challenge na laro, habang naghahanap doon niya nakita ang isang laro na walang katapusan at karaniwan ay magtataka ka kung bakit may larong biglang nag-load sa computer nang walang pahintulot. Pero masyado na siyang naaakit para umatras pa. Kaya nagsimula siyang mag-scroll sa settings para itakda ang hirap ng laro at gusto niyang maging kasing ultra hirap hanggat maaari ang karanasan niya sa paglalaro, kaya itinodo niya ang difficulty hanggang hell mode at pinili ang hindi pa nasusubukan na summoner class para mas lalo itong maging hindi mahuhulaan. Pagkatapos ay tinanggap niya agad ang lahat ng terms and conditions nang hindi na nag-iisip pa. Ngunit may isang clause pala roon tungkol sa paglipat kay Alan sa ibang mundo kaya't ang sumunod na nalaman niya, isa na siyang bagong silang na sanggol sa probinsya. Lumipas ang 1 taon ng ganito at ang pagiging sanggol ay hindi pala kasing sama ng inaakala ni Alan, wala siyang kailangang pagtrabahuan o babayaran ng mga bills at may mabuti at mapagmahal siyang mga magulang na nag-aalaga sa kanya. Ang pangalan ng kanyang ama ay Roden at ang kanyang ina ay si Freya at mukhang isa silang mabait na mag-asawa. Pero dahil itinakda ni Alan ang laro sa hell mode at malamang na maranasan din nila ang sinapit ng Wayne family sa malaon o madali. Matapos patulugin si Alan sa gabi ay itinaas niya ang kanyang mga braso at sinubukan ang lahat ng mga key phrase na alam niya para subukang buksan ang status screen, dahil kahit na summoner daw siya ay wala siyang ideya kung paano talaga gumagana ang summoning. Nagpasya siyang subukan ito sa huling pagkakataon bago matulog at sa pagkakataong ito na may lumitaw nga talaga, pero nabigla si Alan ng husto kaya napasigaw siya at agad na tumakbo ang kanyang mga magulang papunta sa kanya nang marinig iyon, kaya napilitan siyang itago muna ang libro. Matapos masigurong ayos lang si Alan ay agad na umalis ang kanyang mga magulang sa silid at pag-alis nila, muli niyang inilabas ang libro at labis ang kanyang ginhawa nang sa wakas ay makita niya ang kanyang stats matapos ang 1 buong taong pagsubok, at halos tugma ito sa inaasahan para sa isang taong gulang na summoner. Ang lahat ng kanyang summoning skills ay nasa pinakamababang antas, pero sinasabi ng libro na tataas ang level ng mga ito habang mas ginagamit niya kaya't nagpasya si Alan na subukan agad at batay sa nakikita niya, sa kasalukuyan ay pinapayagan lang siyang mag-summon ng mga insekto at hayop na may H rank, at para sa kanya ay sobrang hina nito kaya wala siyang masyadong inaasahan. Bigla namang nagbukas ang libro sa bahagi ng mga mensahe at nalaman ni Alan na may natanggap siyang liham mula sa Diyos ng paglikha ng mundong ito, humihingi ng paumanhin ang Diyos dahil sa pagkaantala ng paggawa ng status book ni Alan pero dahil nasa development pa raw ang summoner class, hinabot siya ng 1 buong taon para maayos ang lahat ng kinakailangang papeles. Hindi naman talaga mahalaga kay Alan ang paghingi ng tawad pero kung minamadali ng dev team ng Diyos ang pagbuo ng summoner class, siguradong may natirang mga bug doon na pwede niyang samantalahin kaya't sabik na sabik siyang subukan ito. Gusto niyang mag-summon muna ng isang insekto pero agad niyang napagtanto na hindi pala niya alam kung paano i-activate ang summoning ability, karaniwan ay titingin siya sa subreddit o manunood ng tips para sa ganitong problema kaso wala siyang internet dito, kaya kailangan niyang alamin ito mag-isa. Nag-iisip siya ng ilang minuto at kalaunan ay napagtanto niyang kailangan muna niyang gumawa ng insect skill card, sinubukan niya ito at gumana naman ng perpekto at ngayon ay pwede na niyang i-summon ang insekto, pero bago pa man niya magawa iyon ay dumating muli ang kanyang ina para tingnan siya. Kaya napilitan si Alan na magpanggap na natutulog ulit at kinabukasan, nang maging abala na ang kanyang mga magulang sa kanilang pang-araw-araw na gawain, binuksan ni Alan ang kanyang grimoire at tuluyan nang nagsummon ng tipaklong. Napuno ang silid ng matingkad na ilaw at sa una ay namangha si Alan sa ganda ng itsura nito, pero biglang may isang dambuhalang tipaklong na lumipad diretso sa kanyang mukha at siya ay nagpanik, kalaunan ay napagtanto niyang iyon pala ang tipaklong na kanyang nasaman. Sinubukan niyang bigyan ito ng mga utos pero kahit saman ito, talino pa rin ng isang tipaklong ang mayroon ito kaya't hindi nito maintindihan ang kahit isang salita na sinasabi niya at sa kabilang banda, napansin ni Alan na ang pagsummon ng tipaklong ay nagbigay sa kanya ng dagdag sa agility at endurance stats at tuwang-tuwa siya rito. Ngunit dahil sa kanyang kasiyahan ay napansin siya ng kanyang ina at nang makita nito ang dambuhalang tipaklong sa sahig, agad niya itong inapakan at pinatay at sa mga sumunod na araw ay patuloy na pinaglaruan ni Alan ang insect summoning ability,
pero kalaunan ay nagsawa na rin siya kaya't nagpasya siyang subukan naman ang Beast Summon. Nagsummon siya ng isang daga at muli na namang lumipad ito diretso sa kanyang mukha dahil sa libro, pero inaasahan na iyon ni Alan kaya hindi na siya masyadong nabigla at may sarili ring mga buff ang daga, pero medyo bobo pa rin ito kaya hindi rin niya talaga makausap. Gayunpaman isa sa mga kakayahan nito ay tinatawag na Scurry at tuwing inuutusan ni Alan ang daga na gamitin ito ay agad nitong ginagawa iyon ng walang palya at gayunpaman, ang kakayahan ng daga na ito ay talagang walang silbi kaya't napagtanto ni Alan na kailangan niyang i-level up ang kanyang mga kakayahan para makapag-summon ng mas malalakas na nilalang. Ayon sa kanyang grimoire ay pwede siyang mag-imbak ng hanggang 10 summon ng cards ng sabay-sabay, at sa kabutihang palad nag-stack din ang mga buff ng bawat summon at ibig sabihin, kung mag-stack siya ng 10 mouse summon cards ay tataas ang kanyang attack at HP ng tig-10. Dahil dito ay mas malakas na siya kaysa sa isang normal na sanggol, pero kailangan pa rin niyang i-level up ang kanyang mga skill kung gusto niyang maging tunay na overpowered at karaniwan, hindi ito magiging mahirap pero tandaan na pinili ni Alan ang Hell Mode dahil akala niya ay magiging masaya ang hirap nito. Dahil dito ay kailangan na niya ngayon ng 100 beses na mas maraming experience para mag-level up, kaya matatagalan talaga ang kanyang pag-grind at sa sandaling iyon, umuwi si Roden mula sa isang mahabang araw ng pangangaso at napupuno siya ng dugo. Pero ayos lang iyon dahil hindi naman iyon dugo niya at ipinaliwanag niyang nakahuli sila ng isang Great Boar kasama ang ibang lalaki sa nayon, at agad itong ikina-interes ni Alan kaya't tinanong siya ni Roden kung gusto niyang makita iyon at masiglang pumayag si Alan. Binuhat siya ni Roden at inilagay sa kanyang balikat saka sila nagtungo sa lugar kung saan napatay ang hayop. Ito ang unang pagkakataon ni Alan na makita talaga ang mundo sa labas, kaya nasisiyahan siya sa lahat ng bagong tanawin. Ngunit mas matagal pala ang biyahe kaysa sa inaasahan niya kaya't nakatulog siya sa mga bisig ni Roden. Pagdating nila sa lugar ay ginigising siya ni Roden para ipakita ang Great Boar at nabigla si Alan dahil sobrang laki ng hayop, at hindi pa nga niya alam kung paano nagawang patayin iyon ni Roden. Makalipas ang ilang sandali ay napansin ng mga taga-nayon na bumalik na si Roden, kaya nagsimula silang magsigawan at magdiwang dahil siya ang MVP ng araw at tinanong ni Alan kung talagang ganoon kalakas ang isang Great Boar. Ipinaliwanag ni Gerta na isa itong C-rank na halimaw at karaniwang kailangan ng hindi bababa sa 20 lalaki para mapabagsak ang isa, kaya talagang matitibay ang mga ito at napakahalaga ng impormasyong ito para kay Alan, dahil nagbigay ito sa kanya ng malinaw na batayan sa agwat ng lakas ng bawat rank. Ngunit bago pa man niya maisip ang pagsama ng mataas na ranggong halimaw, kailangan muna niyang mag-grind ng XP para mag-level up at matapos ang 10 buwan ng matinding pag-grind, sa wakas ay umabot si Alan sa level 2 summoner. Kasama ng pag-level up ang magagandang benepisyo tulad ng pangkalahatang pagtaas ng kanyang stats, pati na rin ang kakayahang mag-summon ng mga G-rank na nilalang at pagsamahin ang mga ito subalit nangangailangan ito ng napakaraming MP. Kaya dali-daling tinapos ni Alan ang kanyang hapunan para makabawi ng mana at bumalik sa kanyang silid para subukan ito at sa kasamaang palad, nang buksan niya ang kanyang grimoire, sinabi nito na wala pa rin siyang sapat na mana para pagsamahin ang kahit anong summon dahil masyado pang mababa ang kanyang max MP. Kaya mukhang kailangan pa niyang mag-grind ng mas matagal bago siya makakasubok ng bago. Pagsapit ng 3 taong gulang si Alan sa wakas ay napataas na niya ang kanyang MP stats ng sapat para magamit ang kanyang level 2 skill. Sa pamamagitan ng fusion section ay nakalikha siya ng isang G-rank na ibon na pinangalanan niyang Chappy. Ang pangunahing kakayahan ni Chappy ay voice mimic at kaya nitong kopyahin ng perpekto ang anumang boses, kaya't perpekto ito para manggulo o ililigaw ang mga kalaban. Nakapag-summon din si Alan ng isang palaka at isang null at ang tanging kakayahan ng palaka ay ang tumalon-talon habang kumikislap bilang panggulo, pero ang null ay mas aktibo at kayang maghukay ng napakalaking butas sa loob lamang ng ilang segundo. Mas kapaki-pakinabang ang mga kakayahan ng G-rank na mga halimaw kumpara sa H-rank, kaya nagsisimula ng mag-enjoy si Alan sa karanasan ng paglalaro sa mundong ito, gayunpaman ay matagal pa rin bago siya maging sapat na malakas para makipaglaban ng seryoso. Pagdating sa laban ay dumating ang anak ni Gerta na si Karina para hanapin si Alan dahil gusto nitong makipaglaro sa kanya. Para kay Karina ang ibig sabihin ng paglalaro ay ang hahamunin siya sa isang duel. Karaniwan ay hindi ito magiging problema pero masyado siyang malakas para makasabay si Alan at ginamit na ni Alan ang lahat ng kanyang summon buffs para magkaroon ng kahit kaunting tsansa, pero wala pa rin siyang laban sa kanya.
Pagsapit ng gabi ay umuwi sina Alan at Karina at mukhang habang si Alan ay abala sa pag-grind ng XP sa nakalipas na taon, naging abala rin sina Roden at Deasia dahil buntis na naman ito at dahil hindi na masyadong makakagawa ng mabibigat na gawain ang kanyang ina, nagboluntaryo si Alan na tumulong sa ani para gumagaan ang trabaho ni Roden. Sigurado siyang kaya niya ito dahil sa lahat ng buffs niya na halos kasing lakas at kasing tatag na ng isang adult ang kanyang katawan, ngunit hindi inakala ni Deasia at Roden na makatarungan na pagtrabahuhin ang kanilang anak, kaya sinabi nilang manatili na lang siya sa mga simpleng gawaing bahay at sa paglalaro kasama si Karina. Pinaalalahanan siya ni Roden na balang araw ay maging adult rin siya at kakailanganin na magtrabaho, kaya dapat niyang sulitin ang kanyang pagkabata habang hindi pa niya kailangang magtrabaho. Medyo nadismaya si Alan sa pagtanggi sa kanya noong una. Pero naalala niya na napakahirap at nakakapagod ang trabaho sa bukid, at walang ama ang gugustuhing ipagawa ang ganitong trabaho sa isang 3 taong gulang kaya't pumayag na rin siya na palampasin ito at masaya si Roden na naunawaan ito ni Alan. Ngunit habang nagpapatuloy sila sa hapunan ay naalala ni Darcia na nakita niya si Alan sa likod bahay kanina na naghahadjust ng mga bato sa isang puno, kaya tinanong niya si Alan kung ano ang ginagawa niya noon at sinabi ni Alan na nag-e-ensayo lang siya para sa self-defense, sakaling may halimaw na umatake sa kanilang bahay. Ngunit sa totoo lang ay sinusubukan niyang alamin kung maaari siyang matuto ng ibang skills bukod sa summoning sa pamamagitan ng paulit-ulit na paggawa ng isang aksyon, pero wala siyang masyadong naging resulta at humanga si Roden sa sipag ni Alan at sinabi niyang sabik na siyang makita ang appraisal ceremony nito. Hindi pa kailanman narinig ni Alan ang tungkol sa appraisal ceremony kaya't tinanong niya si Roden kung ano iyon. Ipinaliwanag ni Roden na kapag umabot siya sa 5 taong gulang ay isinasagawa ang appraisal, para malaman kung anong mga talento ang maaaring taglay nito. Kung pala rin si Alan na makakuha ng isang malakas na talento, maaari siyang maging napakayaman at matagumpay sa hinaharap at dumating ang taglamig at nagpasya si Alan na magsummon ng isang tipaklong sa nyebe para makita kung gaano ito katagal mabubuhay. Tumagal ito ng isang buong araw kaya't nasiyahan siya sa resulta. Ngunit mabilis ding nawala ang kanyang kasiyahan nang lumabas si Karina at muling hamanin siya na makipaglaban, gaya ng inaasahan ay muli na namang natalo si Alan nang walang laban. Ngunit habang abala siya sa duel nila ni Karina na tuluyan niyang nakalimutan ang tipaklong na kanyang nasummon, at gumapang ito papunta sa binti ni Darcia kaya't labis itong natakot at napahiga sa lupa, ang bumagsak habang buntis ay isang napakaseryosong bagay. Agad na tumakbo si Roden para tingnan siya at sinabi ni Darcia na ayos lang siya pero malinaw na hindi iyon totoo dahil ang pagkakahulog na iyon ang nagpasimula ng kanyang paglabor, kaya darating na ang sanggol ngayong araw na ito gugustuhin man nila o hindi. Inutusan ni Roden si Karina na tawagin ang kanyang ina para humingi ng tulong at pagdating nito, tinulungan niya si Darcia sa proseso ng panganganak kaya't pagsapit ng umaga, may bagong silang na batang lalaki ang pamilya at lahat ay labis na masaya. Ngunit hindi alam ni Alan kung ano ang dapat niyang maramdaman, hindi pa rin niya alam kung bakit siya na-reincarnate ng isang laro sa mundong ito pero kahit hindi niya inaasahan ang nangyari, wala naman siyang gaanong pinanghahawakan noon sa Japan kaya't hindi siya galit o nagsisisi sa kinahinatnan nito. Dahil dito ay napagpasyahan niyang itoon na lamang ang lahat sa pag-level up at sa pagprotekta sa kanyang bagong pamilya, dahil sila ang pinakamahalaga sa kanya ngayon. Sa isang bagong araw ay naglalakad si Allen kasama ang kanyang ama, tinanong niya kung paano isinasagawa ang seremonya ng pagsusuri at ipinaliwanag ng kanyang ama na ito ay isang espesyal na okasyon kung saan lahat, mula servo hanggang maharlika ay kailangang lumahok kapag sila ay umabot sa edad na 5 taon. Kung sakaling may talento siya ay maaari kang makaalis sa pagiging servo. Ngunit ang problema ay marami kang magiging karibal at tinanong ni Allen kung bakit niya nasabi iyon kaya't ikinwento ng kanyang ama na simula nang manirahan sila sa mga lupang iyon, sunod-sunod ang panganganak ng mga tao at mas malala pa kaysa sa mga kuneho. Ngayon ay maraming bata ang malapit ng mag-5 taon at isa na roon si Allen, bigla nilang narinig ang maliit na si Karina at ang ama nito mula sa malayo, kaya nagpasya silang pumunta ng magkasama. Pagkaraan ng ilang oras na paglalakad ay nakita nila mula sa malayo ang nayon ng mga plebeyo. Pagdating sa lugar kung saan gaganapin ang seremonya ay nakita nila na nagtipon na ang mga plebeyo at mga servo at biglang bumukas ang mga pinto. Lumabas ang 3 miyembro ng simbahan at binasbasan ang lahat sa pangalan ni Elmea at ito ang Diyos ng paglikha,
Binati nila ang lahat ng swerte at binanggit na ang bansang iyon ay nakakita na ng mga bayani na ang pinagmulan ay umaabot pa sa pagiging servo. Ikinamangha ito ng ilang plebeyo na halos hindi makapaniwala. Gayunpaman ay binigyan sila ng halimbawa na kung saan si Clases na santa na ipinanganak na plebeyo, si Burke at ito ang Panginoon ng Espada na isang simpleng servo lamang at nang marinig ito ay naalala ni Allen na ayon sa laro, ang mga klase tulad ng bayani at Panginoon ng Espada ay kailangang magsimula mula sa mababang antas ng lipunan. Bagamat mga setting lang iyon ng laro ay iniisip niyang ina-apply din iyon sa buong mundo kaya't naiintindihan niya kung bakit lahat, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, ay kailangang dumaan sa seremonya at matapos ang pagpapakilala ay pinapasok na sila. Sa loob ay napansin ni Allen ang mga estatwa ng mga Diyos na sinasamba sa lugar at ang nasa gitna ay si Mea, ang Diyos ng paglikha na nagpapaalala sa kanya noong panahong nagpadala ng liham ang mga developer. Sa mismong sandaling iyon ay nagsimula na ang seremonya ng pagsusuri. Unang pinapasok ang pinuno ng nayon ng Boji at ang kanyang anak na si Pelomaz, sinabihan ang bata na ilagay ang kanyang kamay sa bola ng kristal at kapag ginawa niya iyon, lalabas ang kanyang mga parametro sa plakang metal. Ginawa iyon ng bata at natuklasan na may talento siya bilang mangangalakal. Masayang-masaya ang kanyang ama at agad siyang binati at sunod-sunod na dumaan ang mga tao at may ilan na walang talento, habang ang iba naman ay nakakuha ng talento bilang gumagamit ng palakol na may rango A ang attribute. Patuloy ang pagdaan ng mga tao hanggang sa si Allen at Karina na lang ang natira, pinapasok ang may buhok na kulay rosas na bata at tumakbo siya ng napupuno ng excitement at nang ilagay niya ang kanyang kamay, nagningning ang bola ng kristal ng sobrang lakas na ikinabahala ng lahat. Ngunit namangha ang mga miyembro ng simbahan dahil lumabas na may talento siya bilang Panginoon ng Espada, isa sa mga pinakamagagandang talento at nang marinig ito ay natuwa ang lahat, at hindi makapaniwala na may Panginoon ng Espada sa kanilang maliit at liblib na nayon. Binati siya ng kanyang ama at gayunpaman ay nadismaya ang bata dahil hindi ito espadachin, si Allen naman ay nanatiling kalmado at inaasahan na rin niyang may lalabas na ganitong talento para ipaliwanag ang sobrang lakas ng bata. Walang ibang abala ay pinapasok na ng Reverendo si Allen at ang ating bida ay kinakabahan, dahil sa wakas ay malalaman na siya ay isang invoker kaya't inilagay niya ang kanyang kamay sa bola ng kristal, at ito ay nagliwanag ng husto hanggang sa tuluyang mapatalon palayo si Allen at mukhang sobrang ganda ng resulta. Ngunit nang lumapit siya sa Reverendo at tanungin kung ano ang kanyang talento at sinabi nito na sa kasamaang palad ay wala siyang talento, hindi ito matanggap ni Allen at lumapit siya para tingnan mismo ang kanyang mga parametro, at doon niya nadiskubre na lahat ay nasa ranggong E. Sa inis ay ininsulto niya ang mga developer at hiniling na matutong mag-debug ng laro, dahil wala nang makakaalam na siya ay isang invoker at sa sandaling iyon, lumapit ang kanyang ama at nang hindi na binanggit ang nangyari ay sinabi nitong umuwi na sila dahil hinihintay na siya ng kanyang ina sa bahay. Pagbalik nila ay masayang sinalubong sila ng kanyang ina at kapatid, sa gabi ay sabay-sabay silang naghapunan at sinabi ng kanyang mga magulang na hindi mahalaga ang mga talento, dahil siya ay palagi at mananatiling kanilang ipinagmamalaki at ikinatutuwa. Dahil sa pagiging maunawain ng kanyang mga magulang, nagpasalamat si Allen na pinayagan siyang ipanganak sa pamilyang iyon at nagtapos ang eksena sa isang yakap ng buong pamilya. Habang natutulog ang lahat ay sinusubukan naman ng ating bida ang kanyang Grimorio. Sinabi niyang may bago siyang natutunan noong araw na iyon at siya lang ang nag-iisang naglalaro sa mundong iyon sa Hell Mode, dahil lahat ng nasa seremonya ay 5 taong gulang at ibig sabihin ay dapat level 1 silang lahat tulad niya. Gayunpaman ay malamang na ang sistema ng ranggo ay nagpapakita ng dami ng paglago na maaaring asahan sa tuwing tataas ang level, kaya iniisip niya na ang dahilan kung bakit nasa ranggong E ang lahat ng kanyang attributes ay dahil 100 lamang ng normal ang progreso sa Hell Mode. Kung iisipin iyon ang mga ranggo ay nagpapakita lang ng parehong bahagi ng tunay na halaga, iniisip niya na sa karaniwang tao at mababaliw sila sa ganitong sitwasyon pero hindi iyon ang kaso niya. Nasa mundong iyon siya para ilagay sa tamang lugar ang mga pangkaraniwang laro, bagamat kailangan muna niyang ipagawa sa mga developer ang larong iyon na sa tingin niya ay nakakatawa at hawak ang Grimorio, plano niyang magsulat ng reklamo at ilabas lahat ng kanyang saloobin. Kinabukasan ay nakitang naglalakad siya kasama ang kanyang ina at tinanong niya kung ano ang nangyayari sa kanyang ama, dahil kumikilos ito ng kakaiba at sinabi ni Teresia na ganito na ito mula nang umuwi ng gabi kagabi.
Mamayang hapon ay pupunta sila sa bahay ni Gelda para magdiwang sa talento ni Corina. Masayang ikinwento ng bata na nalaman niyang mas maganda ang kanyang talento kaysa sa espadachim at nagkunwari si Allen na nagulat at tinanong kung totoo iyon. Nagpatuloy si Corina at sinabing lalo na siyang lalakas ngayon. Sa sandaling iyon ay binanggit ni Gelda na dumaan ang pinuno ng nayon sa kanilang bahay at nagbigay ng alak bilang pang-celebrate. Natuwa si Rodan ngunit naalala niyang may inis siya sa pamilyang iyon kaya't binati na lang niya sila at hiniling na ma-enjoy ang alak. Binigyang diin ni Gelda na sa kanilang bahay ay ang mga bisita ang unang umiinom at nang mapansin iyon, tinanong ni Allen kung nagseselos ba ang kanyang ama dahil sa usapin ng mga talento, ngunit agad niya itong di pinansin dahil naalala niyang hindi ganoon ang kanyang ama. Sa sandaling iyon ay narinig niyang nagsisimula ng magtalo ang dalawa, sinabi ni Rodan na may napakagandang talento si Corina at dapat itong ipagdiwang at dahil dito, hinihingan siya ni Gelda ng paliwanag kung bakit niya sinabing puputulan nila ang ugnayan sa kanilang pamilya. Nilinaw ni Rodan na hindi niya iyon gusto ngunit dahil sasali si Corina sa kabalyero at maglingkod sa bansa, hindi raw nila dapat sayangin ang oras sa pakikisalamuha sa mga servo at doon naintindihan ni Allen na sinusubukan lang ng kanyang ama na gumawa ng pabor na malinaw namang hindi hinihingi. Hinawakan ni Gelda si Rodan at sinabing hindi naman iyon mahalaga subalit iginiit ni Rodan na mahalaga iyon, kaya lalo pang lumala ang kanilang pagtatalo at nakikitang papalala na ang sitwasyon, hiniling ni Allen kay Corina na mapakalma sila. Hinawakan ng bata ang kanyang espada at handa na sanang makialam, ngunit nauna ang mga asawa at sinasapak ang mga lalaki at dahil naresolba ang problema ay nagpatuloy na lang si Corina sa pagkain. Tinanong ni Allen si Milda kung palagi bang ganoon ang kanilang pag-aaway. Sumagot ito na oo pero nakatulong ang pagiging magulang para mas kumalma sila, dahil noon ay nagkakasuntukan pa raw sila at ikinwento ng mga ina na ang apat ay magkaibigan na mula pagkabata, lumaki sa iisang nayon at 10 taon na ang nakalipas ay kumalat ang balita tungkol sa pagtatatag ng bagong nayon. Kaya sabay-sabay silang sumama sa plano at nagkaroon pa sila ng group discussion tungkol sa pagtutulungan sa paggawa ng kani-kanilang mga bahay. Tinanong nila si Allen kung napansin niya bang pare-pareho ang disenyo ng kanilang mga bahay at sumagot siyang oo. Sinabi ng kanyang ama na mas madali raw magtayo ng sabay-sabay, kaya pinaghati-hatian nila ang mga gawain at sa isang bagong araw at habang nagtatrabaho ang mga magulang, dumating ang balita na hinahanap ng orden ng kabalyeriya si Corina. Ngayon sa nayon ng mga plebeyo ay makikita ang mga magulang at mga anak na nagtipon, lumitaw rin ang batang may talento bilang gumagamit ng palakol at tinanong niya ang ating bida kung ano raw ang ginagawa niya sa lugar na iyon, dahil wala raw puwang doon ang mga walang talento. Nagalit si Corina nang marinig iyon at sinubukan na suntukin ang bata ngunit pinigilan siya ng kanyang ama, biglang nag-anunsyo ang pinuno ng nayon na dumating na ang orden ng kabalyeriya at umiwas ang mga tao. At namangha ang batang may palakol dahil ang mismong kapitan ang dumating at isa itong master ng espada. Lumapit ito sa pinuno ng nayon at agad na nagtanong tungkol kay Corina kaya't kaagad siyang tinawag. Dito natin nakitang lumapit ang batang may pulang buhok at ang kanyang ama at maayos na nagpakilala ang bata at nang makita siya ng malapitan, iniutos ng kapitan na magdaos ng isang duelo. Kinwestiyon ito ni Gelda at sinabing 5 taong gulang pa lang ang bata at hindi pa man lang nakakahawak ng tunay na espada, ngunit ipinapaalala ng kapitan na Panginoon ng espada ang kanyang talento, kaya hindi raw dapat iyon maging problema. Malamig ang tingin niya habang tinatanong kung nagsisinungaling ba sila at naglakas loob na maisahan ang isang baron, tinawag ni Granbel ang kanyang vice captain at inutusang maghanda at nalito ang ating bida. Ipinaliwanag ng kapitan kay Gelda na ang pagpeke ng resulta ng seremonya ng pagsusuri ay may parusang kamatayan, kaya kailangan nilang tiyakin kung totoo ang talento ng bata kaya't inanunsyo ang duel sa espada. Nagulat ang lahat at nakiusap si Gelda na huwag na itong ituloy subalit nilinaw ng kapitan na kung hindi lalaban ang bata, buong pamilya nila ang papatayin at walang anumang takot na ipinakita ang bata at nang makakita siya ng tunay na espada, natuwa siya at sinabi sa kanyang ama na lalaban siya. Makikita silang magkaharap ng vice captain at nagpakilala silang dalawa, at dito nalaman na Leibrand ang pangalan ng lalaki at unang umatake ang bata at inundayan niya ng espada ang kalaban at umatras at gumanti si Leibrand, ngunit na-block iyon ng bata. Nang muntik na niyang tamaan ang kalaban ay gumamit ng paa ang vice captain at sinipa siya papunta sa pader, nagalit si Gelda at ang iba at hinihinging itigil na ito kaso tumayo si Corina at pumasok sa berserker mode.
na may sobrang bilis at lakas at sumugod kay Leibrand. Wala itong nagawa kundi harangin ang mga atake, hanggang sa isang pagkakamali ay nabasag ni Corina ang kanyang espada at tinapos ng kapitan ang laban, bumalik sa sarili ang bata at nagtanong kung tapos na ba. Masayang masaya at nagpasalamat siya sa vice captain, ngunit bumagsak ito sa lupa dahil sa matinding pagod at nang makita ang nagawang iyon, natuwa si Gelda at nagdiwang kasama ang mga sundalo. Matapos masaksihan ang lahat wala nang ibang magawa ang kapitan kundi maniwala, lumapit siya kay Gelda at binati siya sa maayos na pagpapalaki sa bata, at humingi ng paumanhin sa kanyang pagdududa. Inanyayahan niya silang kumain upang pag-usapan ang kinabukasan ng anak, at pinayagan ding isama ang kanilang mga kaibigan kaya't makikita silang nasa isang napakaluhong bahay at mabigat ang tensyon. Nagtaka ang ating bida kung bakit sumunod pa ang batang may palakol at ang ama nito, ngunit iniisip na lang niyang kumuha ng kaunting prutas para maiuwi at sa sandaling iyon, nagsalita ang kapitan at nagpakilala siya bilang Senov at sinabi na siya ay ipinadala sa utos ng kanyang Panginoon upang alamin kung may tunay na Panginoon ng espada sa kanilang lugar. Doon ay napatunayan niyang totoo nga iyon at lumapit siya sa pinuno ng nayon at sinabi na ang bayang nasa hangganan ay papangalanan sana sa kanya kapag ito ay tuluyang naitatag, ngunit ngayon na nalaman nilang may ipinanganak na Panginoon ng espada sa lugar na iyon. Iniutos ng kanyang Panginoon na igalang ang napakahalagang pangyayaring ito sa pamamagitan ng pagpapangalan sa nayon bilang nayon ng Corina, hindi na nagtanong ang pinuno ng nayon at agad itong tinanggap. Ipinaliwanag ng kapitan sa lahat kung bakit niya isinailalim si Corina sa ganoong pagsubok at 3 taon na ang nakalipas, may ipinanganak na Panginoon ng espada sa pamilya ng isang konde na naglingkod pa sa pamilyang Maharlika ngunit hindi nito naabot ang inaasahan. Kaya isinailalim siya sa muling pagsusuri at doon lumabas na karaniwan lang pala ang kanyang talento bilang eskrimador. Dahil dito ay natuklasan nila na maraming Maharlika ang pinalaki at pinalabas na mas mataas ang kanilang talento, kaya nagpa siya ang kaharian na masusing i-verify ang lahat ng resulta ng pagsusuri. Humarap muli siya kay Gelda at humingi ng paumanhin sa muling pagsailalim sa kanyang anak sa ganoong pagsubok. Hiniling niya na ipagpatuloy ang pag-aalaga kay Corina at tulungan itong umunlad upang pagdating ng edad na 12, ay makapasok ito sa akademya at sa kalaunan ay direktang maglingkod sa pamilyang Maharlika. Namangha si Allen nang marinig ang huling bahagi at sa sandaling iyon, nagtanong ang batang may talento sa palakol kung kahit sino ba ay maaaring pumasok sa akademyang iyon at maging kabalyero, pinagsabihan siya ng kanyang ama na magpakabait at humingi ng paumanhin sa kapitan. Sinabi naman ng kapitan na sa hinaharap ay magpapadala sila ng isang instructor sa nayon, kaya iminungkahi niyang mag-aral ng mabuti upang makuha ang karapat-dapat na pagpasok sa akademya. Nang marinig iyon ay sinabi ni Corina sa ating bida na dapat din siyang mag-aral kasama nila at sumagot si Allen na gagawin niya iyon, ngunit tumawa lang ang isa pang bata at sinasabing wala raw siyang kakayahan para doon. Agad namang sumingit si Corina upang ipagtanggol siya. Gayunpaman ay walang pakialam ang ating bida at total 40 taong gulang na siya sa isip, napansin ng kapitan ang maitim niyang buhok at mga mata at tinanong kung sino siya. Sumagot si Rodan na anak niya ito at nang mapansin ni Gelda na hindi pa siya naipapakilala, siya na mismo ang nagpakilala at nang marinig ang pangalan ni Rodan, tinanong ng kapitan kung siya nga ba ang mismong Rodan, ang mangangaso ng dambuhalang baboy damo. Agad siyang tumayo at humingi ng paumanhin sa pagiging bastos niya sa alamat ng nayon at nabigla si Rodan at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ng kapitan na mahilig ang baron sa karne ng higanteng baboy damo na ibinibigay ng nayong iyon tuwing taglamig. Ayon sa kanyang narinig si Rodan ang taong humaharap sa pinakamapanganib na papel sa mga pangangaso, kaya itinuturing siyang isang bayani at hiniling niya kay Rodan na tanggapin ito bilang papuri mula mismo sa baron at mula sa kanya. Dahil dito ay hindi maiwasan ni Allen na isipin na tunay ngang kahanga-hanga ang kanyang ama at pagsapit ng hapon habang pauwi na sila, nagbigay ang kanyang ama ng isang mahalagang aral at kahit simpleng servo lamang sila, maaari pa rin silang kilalanin ng mga dakila. Hiniling niya kay Allen na huwag sumuko at patuloy na magpatuloy at gaano man kahirap ang trabaho. Nangako ang ating bida ngunit binago ang usapan at inilabas ang ilang prutas na kinuha niya para sa kanyang ina. Tinanong kung mali ba ang ginawa niya at tumawa lang ang kanyang ama, at ipinakitang ginawa rin niya iyon at mas marami pa nga. Ipinagdiriwang ni Alan ang katotohanan na sa wakas ay nag-level up na ang kanyang summon skill, agad niyang binuksan ang stat page ng kanyang grimoire at nakita niyang mayroon na siyang enhanced skill,
na ibig sabihin ay mas mapapalakas na niya ang kanyang mga summon. Na-unlock din niya ang mga frank creature na inaasahan na niya, ngunit kailangan pa rin niyang pagsamahin ang mga ito upang makagawa ng mga bagong summon, tulad ng ginawa niya kay Chappie. Excited si Alan na malaman kung anong uri ang susunod at umaasa siyang isang nakakatakot na dragon iyon, mas lalo pa siyang natuwa dahil tumaas ang card inventory niya mula 20 hanggang 30, na nangangahulugang makakakuha siya ng 1.5 pang buff. 2 buong taon na ang lumipas mula nang huli siyang mag-level up sa summon skill, kaya balak niyang mag-eksperimento rito sa susunod at pagsapit ng gabi, nag-alok si Alan na siya na ang maghugas ng mga pinggan dahil buntis muli si Darcia at kailangan niyang magpahinga. Ang totoo ay gusto lang niyang matapos agad ang mga gawain para makapaglaro-laro siya sa bago niyang skill. Tinanong ni Mash si Darcia kung magkakaroon ba siya ng maliit na kapatid na lalaki, ngunit nilinaw ng ama nila na maaari ring babae ang maging anak. Sinabi ni Darcia na mahina lang ang sipa ng bata kaya't pakiramdam niya ay babae ito. Sinabi ni Roden na kailangan na niyang mag-isip ng mga pangalan, ngunit pinapaalala ni Darcia na napagkasunduan nilang siya ang magpapangalan kapag babae ang anak. Habang nag-iisip si Darcia ng pangalan ay napansin ni Alan na bumabalik na ang kanyang MP, kaya tiningnan niya ang kanyang grimoire at nakita niya ang isang mensahe mula kay Elmeha at ito ang Diyos ng paglikha. Hindi niya sinasadyang mabigkas ng malakas ang pangalan nito na ikinagulat ng kanyang mga magulang. Pinagalitan siya ni Rodan at binalaan na hindi dapat banggitin ng walang ingat ang pangalan ng Panginoon. Sinabi rin ni Darcia na tila kakaiba ang kilos niya buong araw at mabilis na nagpapanggap si Alan na walang alam at sinisi ang masamang timing ng mga developer. Agad niyang binago ang usapan at sinabi sa kanyang ama na mas gumanda na ang peklat sa braso nito. Ipinaliwanag ni Rodan na iyon ay dahil nakapasa siya sa isang pagsubok ng mga Diyos noong pangangaso nila ng baboy ramo ngayong araw. Isa raw itong espesyal na pangyayari na minsan lang mangyari, kung saan bigla silang nakakaramdam ng lakas na nagpapagaling sa lahat ng sugat at pagod at nagpapanggap si Alan na walang alam ngunit tuwang-tuwa, at inisip niyang iyon marahil ang paraan ng mundong ito sa paglalarawan ng pag-level up. Si Roden ay isang veteranong mangangaso ng baboy ramo at kahit hindi niya nakikita ang kanyang stats, sigurado si Alan na mataas na ang level nito na kahit tumaas ang summon skill niya. Level 1 pa rin si Alan at hindi siya magkakaroon ng karanasan hanggat hindi siya nakakatalo ng mga halimaw. Gayunpaman ay hindi maaaring umalis ng nayon ang mga bata nang walang pahintulot at ang tanging pagbubukod ay ang pangangaso. Sinabi ni Alan na sana ay makasama siya sa pangangaso ngunit agad itong tinanggihan ng kanyang ama na nagsabing ang pangangaso ay hindi laro at napakapanganib, at maaaring ikakamatay ng tao at di na nakipagtalo pa si Alan. Nang gabing iyon ay muli niyang binuksan ang grimoire upang basahin ang mensahe ni Elmeha, kahit alam na niya kung tungkol saan iyon dahil nakapagbigay na siya ng ilang medyo galit na reklamo at gaya ng inaasahan niya, inayos na rin sa wakas ang bug sa text na nakita sa appraisal ceremony. Ipinaliwanag din sa mensahe na ang dahilan kung bakit E-rank lang ang lumalabas sa kanyang stats ay dahil mas mabagal talaga ang pag-level up sa Hell mode, ngunit nagpadala sila ng attachment na nagpapakita ng tunay na data. Agad itong binuksan ni Alan at nakita niyang S-rank pala siya sa MP at Intelligence, na makatuwiran para sa isang summoner at pareho rin ang dami ng S, A, B at C ranks niya kay Krina kaya't wala naman siyang dapat ireklamo dahil mukhang patas lang iyon sa effort na ginawa niya. Matapos iyon ay hindi na nagsayang ng oras si Alan at agad na nag-eksperimento. Sinimulan niya sa paggamit ng enhance kay Danka at agad na tumaas ang stats ng summon na gaya ng inaasahan niya. Lumalabas na ang pag-e-enhance ng mga creature ay hindi nakakaapekto sa kanyang buffs, kaya gusto niyang makita mismo. Tinawag niya si Danka at napansin niyang mas malakas na ito base pa lang sa itsura kahit hindi naman ito lumaki. Napatunayan nito na hindi lang pala sa pinakamalalaki at pinakamalalakas na halimaw umiikot ang pagiging summoner, lalong na-excite si Alan sa posibilidad ng skill niya. Biglang pumasok si Darcia sa silid at agad siyang nagpanik nang makita si Danka at bago pa mapigilan ni Alan, tinapakan agad ng kanyang ina ang summon dahil inakala niyang isa lang itong malaking insekto. Kinabukasan matapos ang paulit-ulit na pag-summon at pag-unsummon ay nalaman ni Alan na ang enhancement sa card ay permanent. Ibig sabihin hanggat may sapat siyang MP ay kaya niyang i-enhance ang lahat ng card sa kanyang inventory. Sinubukan na rin niya ang lahat ng posibleng kombinasyon para sa fusion, ngunit hindi pa rin lumalabas ang bagong uri. Ang natitirang posibilidad na lang ay pagsamahin ang isang F-rank insect at isang F-rank bird.
kaya't umaasa siyang dito na siya makakakuha ng bago at nagtagumpay nga siya at nakakuha siya ng bagong card, ngunit hindi siya masyadong natuwa nang makita niyang grass F lang ito. Hindi niya nga alam na pwedeng maging summon ang grass, kaya iba ang inaasahan niya at gayunpaman ay inisip niyang hindi naman ito gaanong naiiba sa insect type at tinanggap na lang niya at nang tingnan niya ang buffs, natuwa si Alan dahil sa wakas ay may summon na siya na may MP buff. Dahil dito ay mas marami na siyang magagawa sa loob ng isang araw at sa bilis ng pag-level niya ngayon, hindi niya alam kung ilang dekada pa ang aabutin bago siya muling mag-level up, ngunit ang buff na ito ay maaaring makabawas ng ilang taon sa paghihintay. Dahil dito ay gusto niyang subukan kung ano ang kaya ng summon at tinawag niya ito sa unang pagkakataon, isang mansanas na may braso at paa ang lumitaw sa harap niya at di na masyadong nag-iisip si Alan at pinangalanan niya itong Aplio. Halata namang hindi ito panglaban at ipinakita ni App na ang kakayahan nito ay tinatawag na aroma. Inutusan ni Alan si App na gamitin ang skill ngunit bigla na lang lumubog ang mansanas sa lupa at nawala sa paningin niya. Ilang sandali lang ay may maliit na halaman na sumisibol mula sa lupa at mabilis na lumaki hanggang umabot sa balikat niya. Medyo naguluhan si Alan at iniisip kung iyon na ba talaga ang epekto. Ngunit napansin niyang may amoy itong parang essential oil at lumapit si Darcia at sinabi na oras na ng tanghalian, kaya nagpanik si Alan at inutusan si App na bumalik na sa card. Ngunit nanatili ang halaman at hindi niya alam kung paano ito mawawala at nang makita iyon ni Darcia, sinabi lang nito na mabango raw ang halaman at nakisabay na lang si Alan, pero iniisip pa rin niya kung ano ba talaga ang silbi ng halamang iyon bukod sa buffs. Pagkatapos ng tanghalian ay dumalaw si Karina upang maglaro ng espada gaya ng dati, at mabilis na natalo si Alan na muling nagpapatunay na hindi pa siya kayang matatapatan, gayunpaman matapos manalo sa unang laban ay sinabi ni Karina na pakiramdam niya ay medyo mas tumitibay si Alan. Hindi ito inaasahan ni Alan kaya't agad niyang tiningnan ang grimoire at nakita niyang ang sword mastery skill niya ay umabot na sa level 3. Dagdag pa rito ay dahil lumawak ang inventory niya na mas marami na siyang puwang para i-buff ang kanyang endurance at attack. Dahil dito ay napaisip si Alan kung may epekto rin ba sa labanan ang aroma skill kanina, baka nagbibigay rin ito ng mga buff o dagdag na lakas at bigla niyang naalala na si App ang una niyang summon na may attack skill na tinatawag na Chomp. Gusto talaga niya itong subukan pero hindi naman niya pwedeng gamitin sa tao. Kaya wala muna siyang magagawa tungkol doon at makalipas ang ilang oras ay ipinagpatuloy pa rin ni Alan ang paghahagis ng mga bato sa likod bahay. Pakiramdam niya ay mahigit 20,000 beses na niyang nagawa iyon pero wala pa ring senyales na magle-level up ang mga skill niya. Sinubukan din ni Mash na gayahin siya pero halatang hindi nito naiintindihan ang punto at boring lang para sa kanya ang ginagawa ni Alan. Hiniling ni Alan na maghintay pa siya ng kaunti. Kahit alam niyang dapat ay inaalagaan na niya si Mash at tumutulong sa mga gawaing bahay dahil buntis ang kanilang ina at bukod pa roon, mas dapat sana siyang mag-focus sa pagtaas ng summon level niya, at pakiramdam niya ay hindi sulit ang oras na inuubos niya rito. Kaya naisip niyang itigil na lang ang pag-practice ng throw skill, pero ayaw niyang isipin na baka isang hagis na lang ang kulang para mag-level up siya at dahil doon, hindi niya kayang tumigil at bago pa siya makapaghagis ng isa pang bato. Tinanong siya ni Mash kung ano raw ang mga punong nakapalibot sa bahay at nagkunwari si Alan na hindi niya alam, pero hindi niya may kakailan na parang may hardin na sila ngayon at sobrang laki ng espasyong nasasakop ng mga ito. May ilang bagay siyang natuklasan sa mga test niya at ang pinakamahalaga ay ang skill na aroma ni App, na kayang pababain ang MP recovery time mula 6 na oras hanggang 5 oras, na nagbibigay daan para mas marami pa siyang magawa sa isang araw. Gayunpaman ay pakiramdam pa rin niya ay kulang na kulang ang oras. Nang gabing iyon ay napansin ni Alan na sobrang late na ng kanyang ama at sumang-ayon si Darcia at sinabi ni Roden na malapit lang naman siya magtatrabaho ngayong araw, kaya hindi siya dapat maaabutan ng gabi. Bigla silang nakarinig ng kaguluhan sa labas kaya't dali-dali silang lumabas ng bahay upang tingnan kung ano ang nangyayari at sa ilalim ng ulan, may grupong lalaki na may buhat-buhat na sugatang katawan ni Roden, habang sinusubukan ni Gerta na panatilihin siyang gising. Nagpanik si Darcia at agad nila itong dinala sa loob at sinabi ng mga lalaki na tinamaan siya ng pangil ng baboy ramos sa tiyan. Napansin ni Alan na parang tinatakan o sinunog ang sugat at ipinaliwanag ni Gerta na napigilan lang nilang mamatay si Roden dahil sa isang healing herb na tinatawag na Muller's Flower. Nagtaka si Darcia kung paano sila nakakuha ng ganoon kahalaga na gamot at sinabi ni Gerta na bilang paghingi ng tawad sa nangyari kay Karina,
binigyan siya ng Knight Captain ng ilang gintong barya na kung wala raw iyon, siguradong patay na si Roden at sinisisi naman ng ibang serfs ang commoner na kasama nila sa pangyayari. Dahil sa malalakas na reklamo ay nagising si Mash at nagsimulang umiyak ng malakas, kaya nagpa siya ang mga lalaki na bigyan muna sila ng espasyo at tinulungan ni Alan na mapakalma si Mash. Sa kanya tinanong si Gertle kung ano talaga ang nangyari at kung talagang may kasalanan ang commoner. Ipinaliwanag ni Gertle na ilang araw na ang nakalipas nang ipatawag sila ng chieftain at inutusang payagan ang mga commoner na sumama sa boar hunt. Mahalaga ang boar hunt sa kanila dahil kahit karamihan ng huli ay napupunta sa Baron, ang tira ay hinahati-hati ng mga mangangaso. Minsan ay ipinagpapalit nila ito sa asin, panggatong o iba pang mahahalagang gamit na mahirap makuha at sa kabila nito, wala pang commoner na kusang sama-sama noon sa pangangaso dahil napakadelikado nito at may mga namamatay taon-taon. Ginagawa lang ito ng mga serf dahil iyon ang ikinabubuhay nila at wala silang ibang pagpipilian. Tinanong ni Alan kung bakit sumama ang mga commoner ngayong pagkakataon. Sinabi ni Gertle na iyon ay dahil may kumalat na balita tungkol sa isang bayani sa hanay ng mga serf, matapos tawagin ni Zenev si Roden na isang alamat sa harap ng lahat. Sa isang pagkakataon ay parang naging opisyal na rekomendasyon iyon, at inakala ng lahat na magiging ligtas ang mga commoner hanggat kasama si Roden at hindi komportable sina Roden at Gertle sa pagsama ng mga baguhan, ngunit wala silang kakayahang tumanggi sa utos ng chieftain. Mas lumala pa ang sitwasyon dahil sa mga araw bago ang pangangaso, may ilang tamad na hindi nagsanay ng seryoso dahil pakiramdam nila ay nakakababa ng dignidad ang turuan ng mga serf at nang dumating ang araw ng pangangaso, ibinigay sa mga commoner ang pinakamadaling gawain ang akitin ang atensyon ng baboy ramo. Ngunit nang humarap na sila sa Great Boar ay nagpanik ang mga ito at tuluyang nagkagulo ang buong plano. Nadapa ang isa sa mga commoner at muntik nang masuwag ng baboy ramo kaya't sumugod si Roden upang iligtas siya, ngunit sa proseso ay nabutas ang kanyang tiyan. Sa kabutihang palad ay napatay nila ang baboy ramo kaya't ipapangako ni Gertle na dadalhin kinabukasan ang parte ng karne ni Roden. Bago umalis ay hiniling ni Gertle kina Dercia at Alan na magpakatatag para kay Roden dahil matatagalan pa ang kanyang paggaling. Naiwan si Alan na pakiramdam ay isa siyang walang silbi dahil wala man lang siyang nagawa para makatulong, nagpa siya siyang manatili sa tabi ni Dercia buong gabi at alagaan si Roden at kinaumagahan, biglang nagising si Roden ng balisa kaya't agad siyang niyakap ni Dercia at masayang-masaya nagising na ito. Tumakbo rin si Mash para yakapin ang kanyang ama na habang si Alan ay tahimik na nagmamasid, iniisip kung ano ba ang ginagawa niya sa sarili niya at sobra siyang nakatuon sa pagpapalakas ng sarili, ngunit wala palang saysay ang lakas kung walang layunin. Hindi ito laro para sa mga taong ito at ginagawa nila ang lahat para lang mabuhay sa malupit na mundong ito, mayroon siyang maliit na kapatid na dapat protektahan at isa pang kapatid na paparating. Dumating si Gertle upang dalhin ang bahagi ng karne ni Roden at natuwa siyang makitang gising na ito. Sinabi ni Roden na masama pa rin ang kanyang kalagayan ngunit sinabi ni Gertle na huwag mag-alala dahil sisiguraduhin nilang aalagaan ang kanyang pamilya sa buong taglamig. Hiniling ni Alan sa kanyang ama na magpahinga na lang at hayaan niyang aakuin muna ang mga gawain, at nangako siyang iingatan ang kanilang pamilya at nagulat ang lahat sa kanyang determinasyon, ngunit nagpa siya si Alan na patunayan ang kanyang mga salita sa gawa. Nagsimula siyang magbuhat ng mabibigat na bagay na ikinagulat ng ibang serfs, napagpasyahan ni Alan na panahon na para itigil ang pagpapanggap dahil mayroon ng paparating na bayani ang nayo na si Karina, kaya hindi na mahalaga kung mapansin man ang isang walang talentong serf tulad niya. Dahil dito ay ibinuhos niya ang lahat ng buff sa kanyang physical stats at iniwan ang lahat ng MP buffs, dahil para sa kanya ay una ang pamilya. Nagpasalamat si Dercia sa pagdadala niya ng tubig at sinabing tiyak na mabigat iyon. Minamaliit lang iyon ni Alan at sinabi niyang tutulong siya sa pag-ani ng patatas sa hapon dahil tuturuan daw siya ni Gertle. Gaya ng pangako at tinuruan nga siya ni Gertle kung paano mag-ani at nagulat ito sa lakas ni Alan at inamin ni Gertle na mas malakas pa siya kaysa sa inaakala niya, at iginiit ni Alan na minana lang niya iyon sa kanyang ama. Pagkatapos ng trabaho ay nagreklamo si Alan na higit kalahati ng patatas ay napupunta sa Baron kahit gaano kahirap ang pag-ani, kailangan pa rin nila ng iba pang mga bagay para makaligtas sa taglamig, kaya mahirap talaga ang buhay ng isang serf. Biglang dumating ang chieftain na may dalang prutas bilang handog, at sinabing nabalitaan niyang gumagaling na si Roden na magalang na nagpasalamat si Dercia sa kanyang kabutihan.
Ang commoner na may kasalanan sa insidente ay agad humingi ng tawad at sinabing kasalanan niya ang lahat. Masamang tiningnan siya ni Alan dahil hindi maaayos ng isang paumanhin ang nangyari, ngunit madaling pinatawad ni Roden ang commoner at pinayuhan itong maging mas maingat sa susunod kung nais pa nitong sumama sa pangangaso. Tinanggap ng commoner ang payo at humanga si Alan sa kabutihang loob ng kanyang ama. Si Darcia naman ay nanatiling matatag at binalaan ang commoner na muntik nang ikinamatay ng kanyang asawa ang pagkakamali nito. Pinapaalala niya na may pamilya ang bawat isa na anuman ang antas sa lipunan, kaya dapat laging isaisip iyon at tinanggap ng commoner ang kanyang sinabi at bago pa ito makapagsalita, dumating ang iba pang mga serf upang dalawin si Roden at may ilan pang ang nagyaya ng panibagong pangangaso. Alam nilang masyado pang maaga iyon kaya't ipinaalam na lang nila na may inihandang care package ang kanilang mga asawa para kay Roden. Sa wakas ay ngumiti si Darcia at hiniling sa kanila na mag-ingat dahil nagpapagaling pa si Roden. Labis na humanga si Alan na iniisip na mayroon siyang pinakamahuhusay na magulang sa buong Japan o kung anumang mundong kinalalagyan nila, hindi niya kayang manatili lang sa likod kaya't kinabukasan, nagpasya si Alan na gumawa ng isang malawak na lugar para sa kanyang mga eksperimento. Nang maging handa na ito ay tinawag niya si Hopper at sunod-sunod na tumalon sa kanyang mukha ang mga makukulay na palaka. Para sa ikalawang hakbang na naglatag siya ng ilang patibong at nagtago sa malapit, sinisigurong hindi siya makikita. Matapos nito ay inutusan ni Alan ang mga palaka na gamitin ang provoke skill nila, at nagsimula silang tumalon-talon sa paligid ng mga patibong habang nagpapalit ng kulay at alam ni Alan na sobrang klise ng planong ito, pero kung makakahuli lang siya ng humigit kumulang 50 na bibe o ligaw na ibon ay sapat na iyon para mabuhay ang kanilang pamilya sa buong taglamig. Matyaga siyang naghintay na gumana ang plano niya ngunit habang lumilipas ang mga minuto, napaisip si Alan na baka hindi sapat ang saklaw ng skill ng mga palaka, dahil ni isang ibon ay wala pa siyang nakikitang lumilipad sa langit. Makalipas ang ilang sandali ay sumuko na siya at inamin sa sarili na hindi gumagana ang plano, kaya bumalik na naman siya sa pag-iisip ng bagong ideya at gayunpaman, sa mismong sandaling sinabi niya iyon bigla siyang natuwa nang may makita siyang isang ibon na papalapit. Kaya agad siyang naghanda upang i-activate ang mga patibong na inilagay niya ngunit hindi nagtagal, napagtanto ni Alan na hindi ito isang ordinaryong ligaw na ibon, kundi isang mapanganib na alba heron. Sinimulan ng halimaw na kainin ang mga palaka, nanatiling nakatago si Alan dahil hindi niya inakala na kayang makakaakit ng B-rank monster ang provoke skill. Iyon ang halimaw na pinagkunan ng kanyang pangalan subalit mukhang napakalakas nito, kaya alam niyang ang pinakamabuting gawin ay tumakas at bago siya tuluyang umatras, napansin niya na ang kanyang enhanced skill ay umabot na sa level 2 na kayang magpataas ng stats ng summon mula +10 hanggang +20. Na-enhance na niya ang lahat ng summon sa kanyang inventory kaya't naisip ni Alan na baka sulit na subukan, pagkatapos ng lahat ay makakatulong ito sa kanyang pamilya at bukod doon, ang mga hardcore gamer ay hindi kailanman umiiwas sa hamon. Sumugod si Alan sa ibon gamit ang kanyang kahoy na espada, ngunit mabilis siyang pinabagsak ng alba heron at walang pag-alinlangan ay tinawag niya si Tho, dahil ito na ang pagkakataon niyang gamitin ito sa totoong laban. Sa kasamaang palad ay isa-isang tinapos ng alba heron ang lahat ng kanyang summon at mas malakas pa ang naging suntok nito sa kanya at sa sandaling iyon, napagtanto ni Alan na nawawala ang kanyang mga buff sa tuwing natatalo ang isang summon at lalo siyang humihina. Isa pala iyon sa pinakamalaking kahinaan ng pagiging isang summoner, dahil dito ay nagsimula niyang isipin na baka ito na ang katapusan niya. Sa pagpapatuloy ng laban ay tinawag ni Allen ang mga uod, kumapit ang mga ito sa leeg ng halimaw at sinipsip ang enerhiya nito at dahil dito ay nakawala si Allen, pero sobrang nanghihina siya at ngayong nag-apply na siya ng buffs, pwede na niyang tawagin ang mga poaches at uod para umatake at sa isang malakas na hampas sa ulo ay napabagsak niya ito. Lumitaw ang libro at nag-abiso na natalo niya ang isang ibon at nakakuha siya ng 100 experience points. Natuwa si Allen at sinabi niyang mas satisfying ito kaysa sa inaakala niya at pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang pamilya para ikwento ang nagawa niya at isinama ang ibon, kahit nagsisinungaling siya at ipinaliwanag na nahuli niya ito sa himpapawid. Namangha ang lahat pero umiyak si Mash at tinanong ng ama ang anak kung may nabali ba sa kanya. Ipinahayag niyang ayos lang siya at humanga si Gelda sa nahuli ni Allen gamit lang ang kahoy na espada at mga bato, pero napansin niya ang mga kagat ng aso sa katawan nito at tinanong kung kinagat ba siya. Sumagot si Allen na hindi siya sigurado dahil sobrang nakafocus siya noon,
pinaniwalaan na lang siya ni Gelda at sinabi kay Rodan na siya na ang bahala sa pagdurugo ng hayop at napansin din ni Allen ang bukol sa ulo ni Gelda at inisip na baka sinuntok siya ni Corina. Pero detalye na lang iyon. Pagkatapos nito ay tinulungan ni Allen si Gelda sa ibon at ipinaliwanag ni Gelda na sa 60 kilo na bigat nito, kapag napadugo na ay 20 kilo na lang ang matitira at kalahati lang doon ang pwedeng kainin, gayunpaman ay mahalaga ang mga pakpak. Natuwa si Allen sa paliwanag ni Gelda pero sinabi rin na 60% ng hayop ay mapupunta sa pinuno, ganito rin ang patakaran sa mga ligaw na halimaw at maliban sa mga ranggong E tulad ng mga sungay na kuneho at sa mga albilones na ranggong D. Pagkatapos ay kinuha ni Gelda ang magic stone ng halimaw at ito ay napupunta sa pinuno dahil wala itong silbi sa kanila, pero ang mas mahalaga na isang bata ang nakahuli ng halimaw habang sugatan pa rin si Rodan, kaya pwede silang makipag-usap sa pinuno ng nayon. Nagkaroon ng ideya si Allen at sinabi niya ito kay Gelda kaya't pumunta sila sa bahay ng pinuno at dinala ang halimaw para ikwento ang nangyari. Natuwa ang pinuno pero tinanong nila kung pwede bang sa kanila na lang ang halimaw. Sumagot ang pinuno na hindi pwede dahil palaki ng palaki ang hinihinging karne ng Panginoon ng lupain. Nang marinig ito ay naisip ni Allen na iyon ang dahilan kung bakit pinapayagan ang mga mahihirap na manghuli. Iminungkahi ni Gelda na ibigay na lang ang mga balahibo at ang magic stone pero hindi pa rin sapat, kaya't ikinwento ni Gelda nang may awa ang kalagayan ng pamilya ni Rodan at nagkunwari rin si Allen na gutom siya hanggang sa mahimatay pa. Dahil dito ay napayag nila ang pinuno na sa kanila na lang ang halimaw, lumayo pa siya at iminungkahi na sa kanila na ang karne basta ibigay nila ang mga balahibo at ang magic stone, sinang-ayunan ito ni Gelda at sinabing hindi araw-araw ay may nahuhuling ibon. Inisip ng pinuno na napakahirap ngang hulihin ang mga iyon kaya't pinayagan niya silang kunin ang karne, matapos nito ay bumalik si Allen sa kapatagan para manghuli pa ng mga albilones at ginamit niya ang mga palaka bilang bitag. Inutusan ang mga Chus na sipsipin ang enerhiya ng mga ito. Pagkatapos ay pinapatulog niya ang mga ito gamit ang bato at pinapakagat ang mga poaches at tinapos sa pamamagitan ng espada, kaya nakahuli siya ng 2 pa at sinabi ni Allen na nanghuhuli siya 1 beses kada 3 araw at ito ang unang pagkakataon na wala siyang nawawalang invocation. Sa libro ay inabisuhan siya ng nakuha niyang experience at umabot siya sa 1,000 kaya't naabot niya ang level 2. Nakita ni Allen na tataas ang kanyang mga statistics at maliban sa kanyang mga kakayahan, pero malaking tagumpay na ito para sa kanya dahil matapos ang 6 na taon ay nakapag-level up na rin siya, at sa wakas ay maibabahagi na niya ito. Pagbalik sa bahay ay ipinakita niya ang mga nahuli niya at nagulat si Rodan, pero binigyang diin ni Allen na nagawa pa niya ito ng sabay-sabay at may napansin si Rodan pero pinili niyang hindi na lang sabihin. Maya-maya ay narinig nila ang mga kampana at naunawaan nilang oras na para mag-ensayo kasama si Corina. Makikita si Allen na umiiwas at humaharang at tumatanggap ng mga atake, habang ginagawa ito ay iniisip niya kung ano ang gagawin niya para makaraos sa taglamig, tulad ng pagpapatuyo ng karne na nahuli niya at pagkatapos ay pakikipag-barter sa mga taga-nayon. Sa bawat kontra-atake ay naiisip din niya na dapat niyang samantalahin ang paglitaw ng mga albilones para makapatay ng 20 at maabot ang level 3, kahit alam niyang mahirap itong magawa bago matapos ang taon. Dahil sa kanyang pag-iisip ay nakakita si Corina ng pagkakataon at tinamaan siya ng suntok, kaya natalo siya at matapos ang laban ay nagpaalam ang babae at nangakong babalik sa ibang araw. Sa gabi ay makikita sina Allen at ang kanyang mga magulang na magkakasama. Desidido na ang ating bida na huwag nang itago ang kanyang sikreto, kaya ikinwento niya na noong 1 taong gulang pa lang siya ay nakatanggap siya ng isang banal na orakulo at nagulat ang kanyang mga magulang gaya ng inaasahan. Tinanong siya ng ama kung ito ba ay mula sa Diyos na si Ella at kinumpirma ito ni Allen habang inulit ang mga salitang sinabi ng banal na nilalang, na siya raw ay bibigyan ng karunungan at lakas at hindi agad naintindihan ni Teresia ito. Kaya ipinaliwanag ni Allen na tila mas matalino siya kaysa sa iba at medyo mas malakas din ang kanyang katawan. Sinabi rin sa kanya na ang kanyang pagsubok ay magiging mas mahirap kaysa sa pagsubok ng 100 tao na pinagsama-sama. Nang marinig ito ay nag-alala ang kanyang mga magulang at humingi ng awa sa Diyos. Tinanong naman ni Rodan kung ngayong araw ba niya nalampasan ang unang yugto, dahil napansin niyang nawala na ang peklat sa mukha ni Allen at nagulat si Allen na napansin niya ito. At sinabi ng ama na siya man ay dumaan din sa sariling pagsubok. Pagkatapos nito ay tinanong ng ina ang resulta ng kanyang ritual,
Sumagot si Allen na 2 buwan na ang nakalipas nang makatanggap siya ng orakulo mula sa Maya tungkol dito, at itinuring na mahina ang kanyang mga katangian dahil isinama sa pagsusuri ang mabagal niyang pag-unlad. Dagdag pa niya na ang dahilan kung bakit walang lumabas na anumang kaloob ay dahil ang sa kanya ay isang ganap na bagong uri. Mukhang naging mausisa ang ama pero sinabi ni Allen na hindi pa niya alam kung ano iyon, kahit alam niyang nagsisinungaling siya. Humingi na lang siya ng paumanhin sa ama dahil sa pagsisinungaling, ngunit hindi niya maaaring ipagsapalaran na ituring siyang mapanganib ng mga tao kapag nakita siyang nag-i-invoke ng mga nilalang. Lumapit ang kanyang ina at niyakap siya ng mahigpit. Labis na nag-aalala dahil ngayon lang niya nalaman kung gaano siya nagsikap para malalampasan ang pagsubok na ibinigay ng Diyos, tinanong siya ng ama kung ano ang balak niyang gawin ngayon. Sumagot si Allen na magpapatuloy siya sa pag-usad, inasahan na ito ni Rodan kaya sinabi niyang huwag siyang mag-atubiling humingi ng tulong kung kakailanganin niya, ngunit ipinagbawal niya ang pagsasabi nito sa iba dahil maaari itong ituring na blasphemy laban sa kanilang Diyos. Pagkatapos nito ay humingi siya ng pahintulot na sabihin ito kay Gelda, dahil ilang araw na itong nagyayabang dahil kay Kurina at wala namang problema rito para sa bida kaya pumayag siya. Lumipas ang mga buwan at ngayon ay makikita si Allen na hinihiwa ang karne ng mga albayloons kasama si Gelda, na nagsabing matagal na niyang iniisip na hindi ordinaryong bata si Allen pero hindi niya inakalang makakatanggap ito ng pagsubok mula sa Diyos. Pagkatapos ay makikita silang naglalakad sa lungsod na may dalang napakalaking sako ng karne, nag-usap sila sandali at tinanong ni Gelda kung ito ba ang unang pamimili ni Allen na kinumpirma naman niya, binanggit ni Gelda na mula nang hindi na sumama ang mga mahihirap sa pangangaso ay mas maayos na ang lahat. Tungkol sa kanila ay tinanong ni Allen kung ano ang pagkakaiba nila sa mga plebelo. Sumagot si Gelda na ito ay dahil sa estado at buwis dahil ang mga plebelo ay hindi binubuwisan ng 60% tulad nila. Sa halip bawat taon ay nagbabayad sila ng 3 gintong barya kada adult at 1 ginto kada bata. Naging interesado ang ating bida at tinanong kung posible bang maging plebelo. Sinabi ni Gelda na posible ito sa pamamagitan ng pagbabayad ng 10 gintong barya o maaari rin itong ibigay bilang gantimpala ng Panginoon ng lupain. Nagbilang si Allen at lumabas na aabot sa 50 gintong barya ang kailangan para sa buong pamilya niya. Pagkatapos nito ay dumating sila sa isang tindahan at ipinagpalit ang karne sa asin at sumunod, pumunta sila sa isang pwesto ng prutas. Pag-uwi nila sa bahay sa hapon ay inaalala ni Allen ang lahat ng natutunan niya tungkol sa mga presyo. Makikita rin na bumalik sila sa lungsod sa mga sumunod na araw at lahat ng natutunan niya ay isinulat niya sa kanyang libro at doon niya nalaman na ang 1 gintong barya ay katumbas ng 100 pilak, at ang 1,000 tanso ay katumbas ng 10,000 bakal. Ganoon din ang ginawa niya sa mga presyo ng mga produkto at napaisip siya na kailangan lang niyang pumatay ng 500 albayloons para makuha ang 50 gintong barya. Pagkatapos ay pumunta siya sa ibang tindahan at nagtanong kung may potion para sa pagbawi ng mana. Nang sabihin na wala ay nagtanong naman siya kung may gamot para sa mga sugat, at itinuro ng tindero ang ilang mga halaman at iginuhit ni Allen ang mga ito sa kanyang libro. Nagtanong din siya tungkol sa mga bulaklak ng murice. Sinabi ng tindero na wala siya nito at hindi rin siya makakabili pero ikinwento niya na minsan ay nagkaroon siya ng isa. Ito mismo ang ibinente niya kay Gelda noong nakaraang buwan at naalala niya na inalok niyang ibenta ito sa halagang 3 gintong barya imbes na 5, para mailigtas ang kanyang kaibigan. Sa huli ay ibinente pa rin niya ito kahit nalugi siya ng 2 ginto at nang malaman ni Allen ang ginawa ni Gelda para sa kanyang ama, labis siyang naantig at binigyan niya ito ng karne ng ibon at sinabing dahil kay Gelda ay naligtas ang kanyang ama at balang araw ay magdadala pa siya ng mas maraming karne. Paglabas niya ng tindahan ay nakita niya ang isang sandata na nagkakahalaga ng 50 pilak na barya, biglang lumitaw ang anak ng panday kasama ang anak ng pinuno at tinulak siya ng una at inutusang maging alipin niya. Nagalit si Allen pero hindi siya interesado sa laban na walang maidudulot na experience. Gayunpaman ay inilabas niya ang kanyang espada para takutin ito at hinamon ang mayabang na bata na ilabas ang sandata nito at makipaglaban. Tinanggap nito ang hamon at sinabihan si Peromos at ang anak ng pinuno na bantayan sila habang babalik siya. Agad itong bumalik dala ang isang bat at magaling lumaban ang bata, pero hindi ito kasing galing ni Kurina at sa isang galaw ay nadisarma siya ni Allen. Bago umalis ay sinabi ni Allen kay Dogora na babalik siya bilang mamimili at iniwan niya itong galit na galit. Sa hapon ay makikita ang ama ni Allen na tinatanggal ang mga benda at ipinagmamalaki na wala na siyang nararamdaman.
Pinayuhan siya ni Teresia na mag-ingat at huwag magpakatanga dahil baka masusugatan ulit. Nasiyahan si Allen sa sandaling iyon kasama ang kanyang pamilya habang nagkukwentuhan silang lahat at kinabukasan. Nasa bahay siya ni Kurina at nagsasanay kasama si Dogora habang ang mapanganib na pagsasanay ay ginagawa ni Kurina kasama ang kanyang nakababatang kapatid. Napansin ni Allen na mas nagpipigil si Kurina kapag ang kapatid niya ang kaharap at sinubukan ni Dogora na sorpresahin si Allen, pero nakaiwas siya at si Dogora ang bumagsak at tumama sa lupa at matapos ang pagsasanay ay umuwi na silang lahat. Sa gabi si Allen at ang kanyang ina ay nagbantay sa mga nakababatang kapatid at sa sandaling iyon, dumating ang kanyang ama na si Rodan kasama si Gelda at kapwa sila mukhang balisa at sa loob ng bahay, ipinaliwanag nila ang nangyari. Tinawag sila ng Panginoon ng lupain at nagpasya itong taasan ang buwis sa pangangaso sa 15 baboy ramo, ibig sabihin nito ay kailangan na ring sumali ang mga plebelo at tumutol si Teresia sa desisyong ito, ngunit ipinaliwanag ni Rodan na utos iyon ng Panginoon ng lupain. Dagdag pa ni Gelda ang mas nakababahala na balita na kung hindi nila maaabot ang kota, kukuha sila ng mga bagong magsasaka at naunawaan ni Allen ang problema at kapag mas dumami ang magsasaka, mas kaunti ang lupang mapupunta sa bawat pamilya at may ilan pang maaaring mawalan ng lupa kung hindi makasunod sa kota. Nagbabala rin si Gelda na sa susunod na taon ay tataas pa ang kota sa 20 baboy ramo para kay Teresia. Ito ay sobra at napakadelikado ngunit iginiit ni Rodan na wala namang pakialam ang Panginoon ng lupain sa kanilang opinyon. Sang-ayon si Allen at sinabi niyang kahit matupad nila ang kota na maaari pa rin itong taasan muli ng pinuno, lalo lamang lalala ang sitwasyon at nang punahin ni Gelda ang mga plebelo bilang walang silbi ay sumang-ayon si Allen, pero sinabi niyang maaari pa silang gawing kapaki-pakinabang. Tiwala siya sa karunungang ibinigay sa kanya ng Diyos ng paglikha at hiniling niyang siya na ang bahala. Makalipas ang ilang araw ay dumating si Allen kasama ang mga plebelo at iba pang mga taga-silbi at handa ng kumilos. Handa na silang kumilos habang kompleto na ang lahat at sinabi ni Rodan sa kanila na fully na siyang gumaling. May isang taga-silbi na nagtanong kung sasama ba ang kanyang anak at sumagot ang ama na oo, dahil susundin nila ang kanyang estratehiya pero siya lang ang aatake. Nagpasalamat si Allen sa pagdala sa kanya na kahit na gusto talaga niyang sumama at lumaban kasama nila, pero hindi siya pinayagan ng kanyang ama at gayunpaman para sa pangangaso ng baboy ramo, kailangan niyang masanay ang mga bago para hindi na maulit ang nangyari sa kanyang ama noon. Maya-maya, lumapit ang isang lalaking blonde at humingi ng paumanhin tungkol sa nangyari noong nakaraang taon, sinabi ng ama na ayos lang at mag-focus na lang siya sa bahay at nang handa na ang lahat, sinimulan ni Gelda ang pagmarcha. Excited si Allen na sa wakas ay makalabas ng nayon at mula sa malayo ay nakita niya ang hanay ng bundok ng puting dragon, binanggit niya na tuwing taglagas ay bumababa ang mga baboy ramo mula sa bundok para maghanap ng pagkain, at ang maalamat na puting dragon ay nakatira sa tuktok nito. Pero dahil sa kakatingin niya ay naiwan siya sa likod ng grupo at pagdating sa lugar, nagpwesto na ang lahat at may ilang nagdala ng isang baboy ramo at naghanda ang lahat para pigilan ito. Nang tumigil ang baboy ramo ay biglang lumitaw si Rodan at ang iba pa at inatake ito mula sa mga gilid. Sinuri ni Allen ang estratehiya ng kanyang ama at sinabi niyang ginagamit na niya ito sa loob ng 10 taon para manghuli kahit walang kakayahan. Sa puntong iyon ay inutusan niya ang iba na humakbang at sa pananaw niya na isang pagkakamali ang hayaang ang mga bago ang mag-immobilize sa baboy ramo, dahil sapat na ang makilahok sa laban para makakuha ng karanasan. Nagbigay ng utos ang ama na umatake at nagawa nilang pabagsakin ang baboy ramo. Natuwa ang mga bago sa nagawa nila at sinabi ni Allen na dahil sa planong ito ay tumaas ang level ng lahat dahil C-rank ang baboy ramo, kahit siya ay walang nakuha dahil hindi siya nakilahok. Pagkatapos nito ay lumapit ang mga bago para magpasalamat kay Allen, na nag-iwan sa kanya ng pakiramdam na nanalo siya sa labanan pero hindi sa digmaan at pagkaraan. Pumunta sila para mag-ipon ng tubig at may isang mangangaso ng beer na nagtanong kay Allen kung babalik siya kinabukasan. Sumagot siya ng oo, pero nakiusap na kausapin nila ang kanyang ama para payagan siyang gumamit ng sibat, kahit na alam nilang papagalitan sila ni Rodan kung gagawin nila iyon at isang taong responsable sa pagbabalat ng karne ang nagsabi na swerte sila sa pangangaso, pero nagpapasalamat din siya dahil marami silang mababalatan. Nang marinig ito ay humingi si Allen ng pabor at tinanong kung maaari ba niyang ipabalat ang mga hayop, kapalit nito ay kukuha siya ng 2 supot ng karne sa bawat pagkakataon at tinanong siya kung sigurado ba siya at sumagot siyang oo.
dahil plano na rin niyang ibenta ito mula sa simula para makakuha ng 50 gintong barya at mabili ang status ng pagiging plebeyo. Ang plano niya ay ipabalat ito sa isang kapitbahay para ibigay sa magkakatay at makatipid ng oras. Sa isa pang araw ng pangangaso ay sinabi ni Allen na mas marami na silang bagong tao at dahil dito, maaari silang bumuo ng 2 koponan at kumita ng doble. Pero nagtaka siya kung bakit ipinipilit ng Panginoon na manghuli pa ng mas maraming baboy ramo kahit hindi naman kulang ang pagkain. Maya-maya ay may dumating na namang baboy ramo at inulit ng lahat ang dating estratehiya at muli nila itong napapabagsak. Dahil dito ay nakaramdam sila ng lakas at si Allen ay tumaas din ang level. Naalala niya na bago pa ang laban ay tinawag niya si Denka para ito ang maapakan ng kalaban dahil sa tandaan natin na kahit isa lang sa kanyang mga summon ang maaatake. Binibilang na iyon bilang pakikilahok sa laban. Kaya sa pagbabalik sa kasalukuyan ay ipinagmalaki niya ang kanyang katalinuhan bilang isang bihasang manlalaro, kahit na humingi siya ng paumanhin sa kanyang kaibigang si Denka dahil ginamit niya ito para sa layuning iyon. Ilang panahon ang lumipas ay umuwi sina Corina at Allen matapos nilang bisitahin ang Panginoon ng mga lupain. Masaya silang dalawa dahil marami silang natanggap na regalo at pagdating sa bahay, nagsalo ang 2 pamilya sa isang handaan. Ang mga haligi ng bahay ay nag-e-enjoy sa pag-ihaw ng karne. Napansin ni Gelda ang maliit na bote na hawak ni Allen at tinanong kung espesyal ba iyon at doon ay sumagot si Allen na ito ay alak at natuwa ang mga matatanda, na inaasahan na rin ng ating bida. Kaya naisip niyang kontrolin sila agad at iniiba niya ang usapan at sinabi kay Mash na kinabukasan ay mag-ensayo sila ng sibat. Tuwang-tuwa ang bata at naiwan namang naguguluhan ang mga matatanda dahil parang binaliwala sila, kaya kinausap ni Rodan si Allen tungkol sa alak. Nagkunwari si Allen na walang alam na nagsimulang inisin si Gelda. Nang makita niyang sapat na ang kanilang pananabik ay nagmungkahi si Allen ng isang hamon para sa dalawa at agad pumayag si Gelda. Pero tinanong ni Allen kung ano naman ang makukuha niya kapag siya ang nanalo. Hindi alam ng 2 matanda kung ano ang iaalok kaya't hiniling ni Allen na payagan siyang humawak ng sibat sa lahat ng pangangaso ng baboy ramo ngayong taon. Nagtinginan ang 2 matanda na parang nahulog sila sa bitag niya subalit hindi rin nila tinanggihan ang alok. Wala nang ibang usapan ay tinanong ni Gelda kung ano ang hamon. Sagot ng bida na mag-arm wrestling sila at kampante sa panalo at si Gelda ang nagboluntaryong mauna. Bago magsimula ay tiningnan ni Allen ang kanyang Grimoire at sinabi na ginamit niya ang lahat ng buff sa attack power, kaya hindi siya naniniwalang matatalo siya. Inilagay niya ang kamay sa mesa at humawak sila sa isa't isa at sa hudyat ni Corina ay nagsimula ang laban. Sa umpisa ay malinaw na lamang si Gelda at kampante siya pero unti-unting binuhos ni Allen ang lahat ng lakas niya at nakahabol hanggang sa tuluyang makabawi. Natapos ang laban at inamin ni Allen na dikit ang laban, at tinansya niya na ang attack stats ni Gelda ay nasa pagitan ng 150 hanggang 200 at pagkatapos nito, turn na ng kanyang ama at nang hawakan niya ang kamay ng ama ay naramdaman ni Allen ang mga kalyo nito, na nagpaisip sa kanya sandali pero hindi pa rin siya nagtitimpi. Naging patas ang simula ng laban ngunit nang makita ng ama na nakikipagsabayan ang sariling anak, naging seryoso ito at inilabas ang buong lakas at tuluyang nanalo ng malinaw. Ngumiti na lang si Allen at tinanggap ang pagkatalo pero napatunayan din niya na mas malakas ang ama niya dahil sa marahil nasa 300 pataas ang lakas. Pagkatapos nito ay ibinigay ni Allen ang alak na ikinatuwa ni Gelda at ng ama niya at agad silang uminom. Habang umiinom ay pinagalitan sila ng mga asawa dahil masyado silang magaspang sa isang bata at si Teresia naman ay in-encourage si Allen. Medyo nalito ang bida pero inisip niyang inakala ng kanyang ina na nasaktan siya at inudyukan din siya ni Rodan. Sinasabing hindi siya mahina at sobra lang talagang malakas ang ama niya kaya hindi pa rin siya papayagan na manghuli ng baboy ramo. Tinanggap ni Allen na susuko muna siya ngayon pero nangako siyang balang araw ay matatalo rin niya ito. Makalipas ang ilang tagay ay nalasing si Gelda at inutusan ang asawa na magdala pa ng pagkain at nagalit si Matilda sa kawalan niya ng respeto kaya't pinatumba niya ito sa sahig, na ikinagulat ng lahat lalo na si Allen na tinansya ang stats nito na nasa C-rank. Pagkaraan ng ilang sandali ay napansin ni Allen na tumaas ang kanyang summoning level at umabot sa level 4, pati ang Grimoire expansion na level 3 na may storage at napansin din niyang may access na siya sa mga nilalang na E-rank at sa mga bagong species, pero kailangan muna ng synthesis para ma-unlock ang mga ito. Dahil marami siyang mana at iniisip niyang kaya niyang e-chain ang mga ito at maaari na rin siyang magdala ng 10 karagdagang cards,
binanggit niya na ang halaga ng mga blessing ay depende sa level ng mga summon at pwedeng tumaas ng husto ang stats kung gagawa siya ng 40 na E-rank cards. Sa ganitong paraan ay kaya na niyang talunin ang ama niya sa arm wrestling. Binasa rin niya ang tungkol sa storage at ipinakita ng Grimoire ang isang parang butas para doon. Sinubukan niya ito sa pamamagitan ng paghagis ng bato at nakita niya ang listahan ng mga laman nito. Sinubukan din niyang maglagay ng kung ano-ano at nalaman niyang wala itong limitasyon sa storage. Sinabi niya na mahalaga sa isang laro ang malaman kung gaano karami ang bagay ang pwede niyang dalhin. Nagtaka siya kung bakit may ganito siyang overpowered na kakayahan kahit mababa pa ang level niya. Karaniwan ay nakakakuha ng mga espesyal na kakayahan sa oras na kailangan niya ang mga ito dahil iyon ang intensyon ng creator, kaya siguradong may dahilan kung bakit may storage siya at maya-maya ay sinubukan niyang mag-summon ng isang E-rank na insekto, pero napansin niyang kulang ang mana niya kahit na fully recovered na ito. Doon isinulat ng Grimoire na para makapag-summon ng E-rank ay kailangan ng mga magic stone. Naalala niya ang bag na itinago niya at mula roon ay kinuha niya ang isang magic stone na nakuha niya mula sa mga sungay na kuneho. Ngayon ay sinubukan na naman niyang mag-invoke ng isang rank E. Pero sinabi muli na kulang pa rin siya ng mga batong mahika kaya't naisipan niyang ilagay muna ang mga ito sa storage, at doon ay naging successful na lumabas ang kanyang insekto na isang paru-paro na rank E. Nang ma-invoke niya ito ay napansin niyang napakalaki nito pero dumating ang kanyang ina. Agad nagtago ang paru-paro sa likod niya at nagsisinungaling si Alan sa pamamagitan ng pagsasabi ng totoo, hindi ito naintindihan ng kanyang ina at sinabihan lang siyang kakaiba at umalis at naging kampante si Alan at napapasayaw pa sa tuwa. Sa ibang araw ay makikita si Alan na inaatake ng isang halimaw, pero iyon pala ay sarili niyang summon na isang saber-tooth tiger na rank E at binigyan siya nito ng buff na dagdag 10 dahil sa blessings nito, kaya naging doble ang lakas niya at pinangalanan niya ang tigre na tama. Sinubukan niyang mag-invoke ng isang ibon pero walang nangyari hanggang sa maalala niyang ilagay muna ang batong mahika at saka lang ito lumabas sa Grimoire, dahil dito ay napaisip siya na kailangan niyang mag-ipon ng napakaraming batong mahika. Kinahapunan ay ikinwento ni Allen sa kanyang ama ang tungkol sa mga kuneho at nagulat ang ama niya, pero hindi siya naniwalang may natitira pa dahil may hinukay na kanal sa buong nayon ilang taon na ang nakalipas. Medyo nadismaya ang bida dahil hindi na siya makakakuha pa ng mga batong mahika. Kinabukasan, habang nag-e-ensayo ang iba ay tinanong ni Alan si Pelmoas tungkol sa mga batong mahika, ipinaliwanag nito na ang mga ito ay maliliit na hiyas na nasa loob ng mga halimaw at malapit sa kanilang puso, at kadalasang ginagamit bilang enerhiya ng mga kagamitang mahika. Ang mga kagamitang ito ay gumagana lamang kapag may batong mahika at ayon sa kanya, marami raw ganitong gamit sa kabiserang lungsod at dagdag pa niya ang mga batong rank D at C ay mahalaga sa mga taga-kapital, pero ang mga rank E ay halos basura lang at minsan ay makikita pa sa lupa. Naglakad siya sandali at may nakitang ang isa na ibinigay niya kay Alan. Napaisip si Alan na baka kailangan niyang maghanap sa buong nayon at pagkalipas ng ilang panahon at sa tulong ng ilang taga-nayon, nakalikom siya ng maraming batong mahika. Ginamit niya ang mga ito para likhain ang lahat ng available na rank E summons, dahil dito ay handa na siyang subukan ang kanyang kakayahan at biglang umihip ang hangin at may isang card na lumipad, mula rito ay lumabas si Hawkins at nagbabala na may paparating na baboy ramo. Lumitaw ang hayop sa likod ni Alan at binabangga siya at agad namang na-invoke si Vince at ang isa pa niyang card para pagalingin ang kanyang sugat, nang muling umatake ang baboy ramo at sumisingit si Papillon at ito ang paru-paro, na nagpapakawala ng mga particle na nagpapatulog sa hayop. Pagkatapos nito ay lumabas si Tama at inatake ang ulo ng baboy ramo hanggang tuluyang matalo ito. Natuwa ang bida ngunit may isa pang baboy ramo ang lumitaw at susugod sana sa kanya, pero sa kabutihang palad ay pinrotektahan siya ni Wally at pinapatulog ang hayop. Sa huli matapos matalo ang lahat ng halimaw ay ipinagdiwang niya ang tagumpay ngunit nalaman niyang lahat ng ito ay imahinasyon lamang niya. Batid niyang bunga lang ito ng kanyang isip at sinabi niya na sa loob ng huling 6 na taon ay iniisip niya kung paano ba talaga dapat laruin ang isang summoner, at ngayon ay alam niyang mali ang dati niyang pananaw. Nakahiga sa damuhan at binanggit niya sa sarili na kailangan niyang tuklasin kung paano niya lubos na magagamit ang tunay na potensyal ng isang summoner. In-invoke niya ang kanyang mga nilalang at ipinaliwanag ang papel ng bawat isa at ang mga beast type ay para sa atake at ang mga insect type ay para sa buff. Ang mga bird type ay para sa pangangalap at pagpapadala ng impormasyon. Ang mga plant type ay para sa paghil at ang mga stone type ay para lamang sa depensa.
Dahil dito ay sinabi niyang mayroon siyang walang kapantay na hukbo ng mga nilalang, isang sukdulang kapangyarihan na ginagawa siyang pinakamalakas na summoner kahit mas malakas pa kaysa sa hari ng mga demonyo. Sa ibang tagpo ay pumunta sila sa bahay ng pinuno. Tinanong ni Geldo kung bakit sila ipinatawag at binanggit ng pinuno na bibisita ang Baron sa susunod na buwan. Nagulat sila rito subalit para kay Allen ay isa lamang siyang payaso na akala ay kahanga-hanga siya. Hinihingi ang 20 baboy ramo, ikinwento na nagpakita ng interes ang Baron na makita mismo kung paano sila manghuli ng mga baboy ramo. Naiinis si Gelda at una dahil humihingi ito ng mas maraming baboy ramo at ngayon ay gusto pa ng palabas. Para kay Rodan ay ayos lang ito ngunit nagtanong siya kung bakit kailangan pang sumama si Allen sa bahay ng pinuno. Ipinaliwanag ng pinuno na kailangan nila ng isang magsisilbing gabay ng Baron habang siya ay mananatili roon. Tinanong ni Gelda kung bakit hindi na lang ang sarili nitong anak ang gumawa nito at sumagot siya na hindi bagay ang anak nito para roon, kaya umaasa siyang matutulungan sila ni Allen na magbigay ng magandang pagtanggap sa Baron, simula sa hapunan sa gabi bago ang pangangaso. Sa madaling salita ay nais maaliw ni Allen ang Baron habang nasa nayon ito at subukang kumbansihin gamit ang mga prutas na ibinigay niya, gayunpaman hindi ganoon kababaw si Allen at binanggit ng pinuno na narinig niya na ang mga ideya ni Allen ang nagdala ng tagumpay sa mga pangangaso. Kaya sigurado siyang kaya nitong asikasuhin ang mahalagang gawaing ito at tinanong kung ano ang palagay niya. Walang pakialam si Allen sa Baron ngunit wala rin siyang pagkakataon na tumigil sa pagiging isang alipin at bukod pa rito. Aabutin siya ng 10 taon upang maabot ang katayuang plebeyo at makapag-asawa. Subalit kung tama ang kanyang alaala ay may isa pang paraan upang umangat sa antas ng lipunan, maaaring magbigay ang Baron ng katayuang plebeyo kaya't tinanggap niya ang pagiging gabay ng Baron. Pumunta tayo sa araw ng pagdating ng Baron na kasama si Cecil. Nagpasalamat siya sa pinuno sa trabahong ginawa nila sa mga nakaraang taon at matapos ang 15 taon, wala pang naging mas malaking tagumpay kaysa sa nasasakupan ng Granbell. Humingi rin siya ng paumanhin sa abala tungkol sa karne ng baboy ramo, alam niyang malaking pabigat ang paghingi ng mas marami kaso hindi niya maaaring matanggihan ang utos ng kanyang hari. Gayunpaman, ang tunay na may sala ay ang Viscounty ng Cornwall at ang walang hiya ang nagsalita tungkol sa mga baboy ramo sa harap ng hari at ang reaksyon nito ay nakakatakot sa pinuno. Pagkatapos nito ay nagsimula silang kumain at nang matikman ang karne ay nasiyahan sila sa sarap nito. Tinanong ng Baron kung anong klaseng karne iyon at sumagot si Allen para sa pinuno na ito ay albaon. Nahuli ito kahapon upang maihain ang pinakasariwa para sa Baron at nagulat ito at tinanong ang pinuno kung anak ba niya si Allen, subalit sinabi nitong anak siya ni Rodan na mangangaso ng baboy ramo. Binanggit ni Ginoong Senov na kaya pala pamilyar ang mukha nito. Nagpasalamat si Allen at iginiit na siya ang magiging gabay sa pangangaso kinabukasan at napansin ng Baron kung gaano siya kagalang at magalang. Tinanong nito kung si Rodan ba ay dating miyembro ng kabalyero, ngunit sinabi ng pinuno na siya ay nagmula sa mga alipin at doon ay nainis si Cecil at nagtanong kung bakit pinapasok ang isang alipin doon, pinagalitan siya ng Baron at pinaalalahanan na ang mga alipin ay marangal na miyembro ng nasasakupan. Humingi ng paumanhin si Cecil ngunit masama ang tingin kay Allen, pagkatapos ay tumingin ang Baron kay Allen at umasa na handa na itong sabihin ang lahat tungkol sa pangangaso kinabukasan, binanggit niya na ang manghuli ng 20 baboy ramo bawat taon ay isang ambisyosong layunin at kung mahirap man ito ang kanyang mga kabalyero na ang bahala. Naisip ni Allen kung hindi ba sila nagtitiwala sa lakas ng mga alipin, sinabi ni Cecil na pumunta siya dahil nais niyang makita ng malapitan ang isang baboy ramo, ngunit mas maganda raw makita ang mga kabalyero sa aksyon. Ipinahayag ng Baron kay Allen na matapos niyang ituro ang mga pangunahing bagay, ang mga kabalyero na ang bahala sa pangangaso at gayunpaman, giit ni Allen na ang 20 baboy ramo ay napakakaunti lamang at makumbinsi niya sila sa pamamagitan ng magiging resulta kinabukasan. Dumating na ang araw ng pangangaso at iniwan ng Baron si Senov upang bantayan si Cecil at nang buksan ang mga tarangkahan ay nagtungo sila sa kagubatan. Doon ay nagtayo sila ng tore upang makapanood siya ng ligtas at mula sa itaas ay binanggit nila ang napakagandang tanawin ng kagubatan. Sa sandaling iyon ay dumating ang mga mangangaso at napansin ng Baron na sila ay may suot na baluti. Ipinaliwanag ni Allen na ginamit nila ang mga baboy ramo noong nakaraang taon upang gawing baluti ang mga ito. Sa mga salitang iyon ay nagpasalamat siya sa ngalan ng lahat ng mangangaso sa pagpayag sa paggamit nito.
Biglang nakita ng Baron na may grupo ng mga mangangaso na pumasok sa loob ng kagubatan. Ipinaliwanag ni Allen na ang kanilang tungkulin ay akitin ang mga baboy ramo papunta sa lugar ng pangangaso. Humingi siya ng kaunting pasensya dahil karaniwan ay matagal ang gawaing iyon. Sa kabila ng dami ng baboy ramo sa kagubatan, sinamantala ng kapitan ang usapan upang tanungin ang kalagayan ni Kurina at tiniyak ni Allen na maayos ang kalagayan nito. Ikinatuwa ito ng kapitan at magalang niyang ipinakiusap na iparating kay Kurina na magpapadala siya ng tagapagturo upang tulungan itong maghanda para sa pagsusulit sa pagpasok sa akademya. Sa pag-iisip pa lamang nito ay napapatawa si Allen. Sa mismong sandaling iyon ay bumalik ang mga mangangaso na pang-akit habang hinahabol ng isang baboy ramo, kaagad namang kumilos ang pangkat na nakatalaga sa pagsupil at nahuli ang baboy ramo. Sinimulan ni Allen na ipaliwanag ng detalyado ang tungkulin ng bawat isa at ang kanilang mga ginagawa hanggang sa tuluyan nilang mapatay ang baboy ramo. Nakaramdam ng pagkahilo ang anak ng Baron sa nakita at tuluyang nawalan ng malay. Matapos mapatay ang baboy ramo ay nagdiwang ang mga mangangaso, ngunit sa sandaling iyon ay dumating ang dalawa pang pang-akit na may kasamang dalawang baboy ramo. Inakala ng kapitan na hindi nila kakayanin kaya't iniutos niya kay Librand na maghanda upang tumulong. Pinahinto siya ni Allen at hiniling na manood ng mahinahon at magtiwala sa mga mangangaso at sa ganitong paraan, nakita nilang napigilan ang isang baboy ramo at napatay ito. Sa sandaling iyon ay nagising ang anak ng Baron subalit nang makita ang madugong tagpo ay muli itong nawalan ng malay. Nang mapatay na ang lahat ng baboy ramo ay idineklara ni Allen na tapos na ang pangangaso, bagaman inamin niyang kinabahan siya sa huling dobleng baboy ramo na dumating. Habang iniisip niya ito ay tinanong ng Baron kung 17 pa ba ang natitirang baboy ramo na dapat hulihin. Nilinaw ni Allen na hindi at 10 na lamang ang kulang dahil 7 na ang nahuli nila ngayong taon, bago pa sila pinarangalan ng pagbisita nito. Nagulat ang dalawang nakatatanda at sinabi sa kapitan kung ano sa tingin niya at kung di na ba kailangan nila ng kanyang mga kabalyero. Nagpasalamat si Allen sa kanilang mga salita at nagbago ng paksa. Sinabi sa Baron na mayroon siyang 2 kahilingan. Una ay pahintulutan ang pagtatayo ng 2 pang pader ng shield upang mapapataas ang bisa ng mga pangangaso. Ikalawa ang posibilidad na makakuha ng mga produktong hindi mabibili sa nayon at ang pahintulot na magbenta ng alak sa mga alipin. Tinanong ng Baron ang dahilan at ipinaliwanag ng ating bida na habang mas maraming baboy ramo ang nahuli, may tunay na pangamba na ang sobrang dami ng karne ay magpapababa ng halaga nito sa nayon. Kaya ang pagpapalit ng karne sa inangkat na alak ay makatutulong upang maiwasan ang pagbagsak ng merkado. Nais malaman ng Baron kung bakit alak ang kanyang pinili at tumingin siya kay Senov at sinabing tiyak na mauunawaan niya ito. Ipinaliwanag niya na kailangang isusugal ng mga mangangaso ang kanilang buhay upang maging epektibo, kaya kailangan nila ng alak upang mapanatiling mataas ang kanilang moral. Itinuring ito ni Kapitan Senov na isang ganap na makatarungang kahilingan at nangako ang Baron na isasaalang-alang ang huli niyang kahilingan. Pagkatapos nito ay pinuri ng Baron ang ating bida sa pambihirang trabaho nito sa araw na iyon at nagpasalamat si Allen. Matapos nito ay naghanda na ang Baron at ang iba pa upang umalis ang kanyang anak na babae. Kasing taas ng tingin sa sarili gaya ng dati at iniinis ang ating bida. Subalit dahil dito ay muntik na siyang mahulog sa kabayo at nasalo lamang sa huling sandali ng kanyang mayordomo. Dahil sa hiya ay umiwas siya ng tingin sa ating bida nang may kayabangan at umalis nang hindi man lang nagsalita. Naiwang naguguluhan si Allen sa nakita at hiniling na sana ay bumalik na ito sa komportable nitong buhay sa lungsod at umaasang hindi na niya ito muling makita. Ngayon sa bahay ng pinuno ay humarap ang Baron kina Rodan, Gelda at Allen at dahil sa nakita niya ngayon ay binati niya sila sa kanilang kahangahangang kakayahan sa pangangaso, bilang isang mabuting Baron at gagantimpalaan niya ang kanilang mga nagawa. Hangad ni Allen na may taas sila sa katayuang plebeyo at sinabi ng Baron sa kanilang dalawa na itinataas niya sila at ang kanilang pamilya sa antas ng plebeyo at umaasang magpapatuloy sila sa pagsisikap, naiwan silang walang masabi at sabay na nagpasalamat. Ipinagdiwang ito ni Allen at nagpaalam sa pagiging alipin. Ngayon ay maaari na silang manghuli sa labas ng hangganan ng nayon at ang una nilang pupuntahan ay ang kabundukan ng Puting Dragon upang manghuli ng mga dragon. Subalit may iba pa at para sa sinumang alipin na nakilahok sa pangangaso ng mahigit 10 taon, ibibigay din sa kanila ang parehong katayuan at nasa kanila na ang pasya kung sino ang karapat-dapat. Hanggang ngayon ay maayos ang mga hinihingi ng hari kaso naalala niyang may isa pa siyang hiningi.
Nais ng hari na itaguyod ang nayon ng Krena bilang halimbawa para sa kaharian, kaya nais niyang marinig ang kasaysayan ng pangangaso at ito ay isang mahalagang paksa. Nag-alok sina Rodan at Gelden na sila ang magkwento. Nagsimula ang lahat noong tagsibol 13 taon na ang nakalipas, 100 alipin ang inilipat dito upang paunlarin ang lupain at bilang bahagi ng kautusan ng pag-angkin. Matapos ang 6 na buwan ay nalinis nila ang malaking bahagi ng kagubatan at malapit na ang taglagas nang mangyari ang isang sakuna, isang baboy ramo ang biglang lumitaw at inubos ang lahat ng pagkaing inipon nila para sa taglamig. Maraming alipin ang nagpasyang tumawid sa hangganan at makipaglaban para sa pagkain sa dati nilang mga nayon, ngunit ibig sabihin nito ay hindi na sila makabalik at noon nagsalita si Rodan at iminungkahi na manghuli sila ng mga baboy ramo upang magkaroon ng karne. Nagtulungan ang lahat gamit ang anumang mayroon sila at nagawa nilang makapatay ng isang baboy ramo. Para sa Baron ito ay isang kwentong dapat ipagmamalaki subalit nawalan sila ng isang kaibigan. Matapos mapatay ang baboy ramo ay nakapasa sila sa isang pagsubok ng mga Diyos at gumaling ang kanilang mga sugat. Subalit hindi na isalba ang kanilang kaibigan at sinisisi ni Rodan ang kanyang sarili dahil dito. Kaya niya pinrotektahan ang plebeyo noon ay nalungkot ang Baron sa kwentong ito ngunit kinilala niyang kung wala si Rodan ay hindi magiging ganito ang nayon ngayon, hiniling niyang pararangalan ang kanyang tapang ng isa pang gantimpala at maaari siyang humiling ng anuman. Sinamantala ito ni Allen at iminungkahing humiling ng alak, gayunpaman ibang bagay ang hiniling ni Rodan na payagan ang kanyang anak na magtrabaho sa kanyang hasyenda. Alam niyang mas matalino si Allen kaysa sa kanya at makatutulong ito sa anumang gawain. Ayaw ni Allen ngunit pinag-isipan ito ng Baron at kahit si Sebas na mayordomo ay nakitang magandang ideya ito, kaso mawawala ang kalayaan ni Allen kaya't naisip ng Baron na gawin siyang lingkod ng pamilya Granbell. Walang makapaniwala sa sinabi niya at iginiit ni Cecil na ayaw niyang magkaroon ng isang dating alipin sa kanilang bahay, ngunit plebeyo na siya ngayon at sinubukan ni Allen na humanap ng paraan upang makaiwas, pero nakita niyang umiiyak sa tuwa si Rodan para sa kanya at hindi na siya makatanggi, kaya tinanggap niyang magtrabaho bilang lingkod. Sa isang bagong araw ay banibihisan ni Teresia si Allen, makikita sa buong pamilya ang lungkot dahil sa kanyang nalalapit na pag-alis at paglabas niya ay dumating din ang kanyang mga kaibigan upang magpaalam, tinanong ni Corina kung totoong aalis siya. Sumagot si Allen ng oo at hiniling na ingatan nito ang sarili at nang mapansin niyang malungkot din ito, iminungkahi niya ang isang huling laban at agad na tinanggap ito ni Corina at sa ganitong paraan ay nakita silang dalawa na sumisigaw ng kanilang mga pangalan sa harap ng kanilang mga magulang at nagsimula ang laban. Sumugod si Corina kay Allen ngunit hinarang ng ating bida ang kanyang atake at gumanti, naantig ang kanilang mga magulang habang pinapanood silang magpaalam, ngunit napansin nilang si Allen ang nangunguna at lahat ay namangha. Ibinunyag ni Allen na ginamit niya halos lahat ng naipon niyang mga batong mahika at lumikha ng 20 kopya ni Hawkins upang mapapahusay ang kanyang galaw, habang inaatake si Corina iniisip niyang malapit na itong mag-aral sa akademya at pagkatapos ay papasok sa serbisyo ng hari, kaya maaaring hindi na sila muling magkita. Kaya nais niyang magpaalam ng maayos at doon ay iwinasiwas niya ang kanyang espada at nagawang pababagsakin si Corina at manalo sa laban. Nagulat si Corina sa pagkatalo at gayunpaman ay iminungkahi ni Allen na ituring ito bilang tabla at nangakong sa susunod nilang pagkikita ay doon nila pagdedesisyonan ang tunay na panalo. Tinanggap ito ni Corina ng may ngiti, na nagbigay ginhawa kay Allen at pagkatapos ng kanilang laban ay nagsimula na silang magpaalam at doon ay dumating din ang iba pa niyang kaibigan, ibinigay ng huli ang isang punyal bilang regalo ng pamamaalam at umalis nang walang ibang sinabi. Matapos magpaalam sa lahat ay umalis si Allen kasama ang kanyang mga magulang, sa daan ay hiniling ng kanyang ama na magsikap siya at marating ang mataas na antas at doon ay nangako si Allen na gagawin niya ito, pagkaraan ng ilang oras ay dumating sila sa Panginoon ng lupain na naghihintay sa kanila kasama ang isang karwahe. Nagpaalam si Allen sa kanyang mga magulang at sumakay na kasama ang Baron at ang kanyang anak, hindi niya maiwasang makaramdam ng lungkot lalo na nang makita niya sa bintana ang kanyang ina na umiiyak.